mamaya. So, parang baso na pag napuno po yan is aapaw at aapaw yan. So, kung meron man tayong naiisip or ano man yung mga problema natin ngayon is pwede po ba ipasang tabi po lang natin. So, dito din po sa atin, meron din po tayong traditional na clapping. Dito po sa atin is milyon-milyon na palakpak. So, pwede po ba na mag-practice tayo sa milyon-milyon na palakpak? Pag sinabi kong 1,000,000, isang palakpak, sabay padyak, sabay hu. Bakit hu? Kasi wisdom of hope and windows of hope and opportunity. Sorry. So, bago ko po tatawagin ang ating speaker, syempre, magpapakilala po ako muna. So, ako po, para po, hindi naman kayo sino ba itong nagsasalita dito, di man lang magpakilala, pero magpapakilala po ako. So, ako po pala si Rosa Ligsay, na Tubong Cagayan, Ilocana po. Hello po sa mga Ilocano dyan sa Zoom. Hello po, good morning, good evening. So, ayan, ako po, taga Cagayan, na 41 years old. Nakapagtapos din po ako ng kursong computer secretarial, pero hindi ko po siya nagamit. Dahil after 1 year ako nag-graduate, nag-asawa po, nagkaroon ng anak, nagkapamilya na, nagkaroon ako ng responsibility sa buhay. So, syempre, dahil po ganun na ang nangyari, na ako, syempre, pamilya na po ang aking inisip. So, yung mga pangarap ko dati nung na dahil sabi nga ng aking magulang, mag-aral ka ng mabuti para pagdating ng panahon, makapagtrabaho ka at makapaghanap ka ng magandang trabaho at mabili mo yung gusto mong bilhin. Pero tulad ng sinabi ko nga, hindi pa ako napagtrabaho, nag-asawa na. So nung nagkaroon na ako ng pamilya, syempre ang ko noon is, ang una kong option noon para mabuhay ko ang aking pamilya is, nagtrabaho ako bilang OFW. So yun po, 24 years old, trinay ko po nag-OFW, pero hindi ako po yung isa na hindi po pinalad. So 3 years po ako dyan na nagtrabaho OFW. So kaway-kaway po sa mga nasa Zoom na nasa OFW, baka may katulad din ako na hindi po pinalad. 3 years lang po ako na nag-OFW, so umuwi ako ng Pilipinas. Talagang doon ko naramdaman yung hirap magtrabaho OFW. Dahil ang akala ko noon, pag nag-OFW ka, maganda na ang magiging buhay, yun pala hindi. Kasi nga doon hindi nga ako pinalad, na doon ko naramdaman yung amo na lahat na lang bawal, lahat na lang mali, wala nang tama sa kanya, kundi sigaw dito, sigaw doon, utos dito. Siyempre, okay lang naman na mag-utos, pero yung sabi ko nga na, alam nyo na, nagtatrabaho ka na yung isang buong araw walang kain. Ang hirap din kasi kayo yung nagtatrabaho ka na, siyempre, kailangan pa rin natin ng kumain. Pero lang din yan, pag hindi ka ma-charge, hindi gagana yung di ba? Siyempre, sabi ko noon, hindi pala maganda yung ganitong buhay. Akala ko, sabi ko, ang dami ko nang naiisip noon, nung nandun ako OFW, siyempre, nandyan din yung homesick. Siyempre, may mga pamilya ka din na iniisip. Tapos, ganun pa yung mo doon na nagtatrabaho. So, nagpaalam ako sa amo ko noon, sabi ko, ma'am, uuwi na lang po ako ng Pilipinas. Alagaan ko yung anak ko kasi maliit pa yung anak ko din noon, magpa 5 years old pa lang. Sabi ko wala kasing mag-aalaga sa anak ko, kaya yun nagpaalam ako yun. Hanggang 3 lang. Hindi ko natapos yung kontrata ko sa amo ko sa Hong Kong noon. So yun. Nung nandito na ako sa Pilipinas, so siyempre kailangan pa rin talaga ng magtrabaho dahil nga may obligasyon na tayo sa pamilya. Yung nagpumasok ako na bilang lady guard. So, nagtagal din naman ako bilang lady guard, 12 years. Pero kahit 12 years, may sahod man, pero hindi pa rin sapat yung sahod. So, nag-isip ako habang, sabi ko, ang tagal ko na nag-guard. Nag-guard ako 12 years, pero parang ang tagal pa rin yung usad. Diba, ganun ba ramdam natin, diba, pagka-empleyado? Kasi kahit na tayo ako dito 12 hours, 13 hours, pero may naiipon, pero hindi yun sapat na magiging sasandalan ko. Pagdating ng magse-senior ako ganyan, siyempre darating tayo ay tatanda. Siyempre hindi na natin kaya magtrabaho pa. Hindi na kasi tulad yung lakas
nung bata-bata pa natatayo, pagka nagkaedad, iba na. So, nakakaramdam na rin ako ng sakit sa binte. Yan na ako napaisip. Sabi ko, kailangan ko nang makahanap ng business. Sabi ko, gusto ko nang mag-business para naman mabago, para naman hindi laging empleyado, ganyan. Sabi ko, ano ba yung gusto ko yung gagawin ko lang na business na yung nandun lang ako sa bahay, na hindi ako pupwesto, wala akong babayarang pwesto, at wala akong babayarang tao. So yan ang ginawa ko. So inano ko noon, nag-file po ako ng leave. Nagpaalam po ako sa mga officer ko sa agency na kailangan ko munang mag-leave, magpahinga kasi nakakaramdam na yung binti ko noon ng sakit. Marami ng varicose, 12 years na araw-araw, may 12 hours na nakatayo. So yun ang ginawa ko. Habang naka-leave po ako, inano ko yung panahon na yon na naghanap ako online through YouTube. At yun po, nung nag-search ako sa YouTube, ang tinype ko ang online home base. At yun nag-pop up sa akin yung video ni Ma'am Angeli Escalikas. Grabe, palakpakan natin si Ma'am Angeli Escalikas. Kasi siya po ang ating angel. Lahat po tayo dito. Angel natin si Ma'am Angeli Escalikas. Siyempre, dahil kung hindi po sa video niya na ginawa ni Ma'am Angeli Escalikas is hindi ko nakilala ang negosyo na to. So, thankful ako kay Ma'am Angeli. So, palakpakan po natin. Dahil siya ay isa na rin siyang Hall of Famer. Grabe. So, siya tinitingnan ko din. At grabe, palakpakan din natin ang malupit kong mentor. Nandito siya ngayon. Kung hindi siya, syempre, siya ang nag-assist sa akin nung araw na yon, nung gusto ko lang mag-avail sa ating negosyo. Kung wala siya nung araw na yun, baka hindi rin ako nag-avail. Ayan po, si Ma'am Jean Iradiel, siya po yung aking mentor na malupit. Siya po yung nag-assist sa akin. So, bago ko po siya tatawan, syempre hindi naman nung nakilala ko na itong hindi ko na siya pinatagal talaga. Talagang nag-avail na ko. Hindi ko na siya pinag-anuhan pa, mga days lang. Mga 2 days ganyan. Tapos, inano ko na si Ma'am Angie na, Ma'am, gusto ko nang mag-avail sa business. So yun, inassist na po nila ako kung paano gagawin yan. Nandyan na rin po si Ma'am Jean na nag-assist sa akin ng araw na yon. So ngayon po, ginagawa ko na ang business, pero hanggang ngayon, di pa rin ako bumabalik, nakalib pa rin ako kasi gusto ko nga itong pag-focusan itong business na inano natin, na pinag-anuhan natin. So, dahil nga hindi naman ang buhay ko ang pinag-uusapan ngayon, syempre, bago ko patawagin ang ating malupit na speaker ngayong gabi. So, gawin po natin yung ulit-ulitin natin yung milyon-milyon na palakpak, yung traditional natin. Subukan po ulit natin ang palakpak na yun. 1 milyon! 2 milyon! 3 milyon! Ayan, palakpak po para sa akin. Hindi nyo ako pinalakpakan sa ko kanina. Pero, hindi ko na yan papatagalin. Tatawagin ko na talaga siya. Siya po ay isang seaman's wife. Grabe. Isa siyang top 27 earner ng overall ng Unified Product and Services. At also, top 7 earner ng Wealthy Lifestyle. At isa rin siyang Diamonds Awardee ng company. Grabe! At isa na rin siyang travel qualifier. Siya po ay walang iba, kundi si Miss Jean Iradiel. Ayan po, palakpakan po natin. Ayan. Grabe yan. Okay, thank you. Palakpakan po natin syempre si Ma'am Rosa Ligsay. Malupit ba? Malupit ba? O, grabe, diba? Sino dito yung mga lady guard? May lady guard ba tayo? Na-inspire po ba kay kay Ma'am Rosa? So thank you so much kay Ma'am Rosa. Grabe, ang dami natin dito sa office. Kamusta po sa mga first timer? At kamusta naman po dyan sa Zoom? Kamusta po kayo? Grabe, ang dami ninyo. Galaw-galaw po. Pwede naman kayo mag-open ng mic. Hello po, Ma'am Julie ng Hong Kong. Hello po. So, ayan po, sa mga nandito po, welcome again. And pakinggan lang po ninyo yung inihaay namin sa inyong business orientation. And sa mga nandito po, gusto ko munang magpakilala sa inyo bago ko po introduce sa inyo itong negosyo na to. My name po is Jean Iradiel. Ayun, okay. So, Tubong Aklan, may taga-Bisaya dito, Visayas?
Huwag kayong mag-alala, Bisaya din po ako, nakakaintindi ng Bisaya, pero magtagalog tayo kasi tayo po ay napapanood worldwide. Ayan. So isa po akong housewife. May housewife dito? Oh, halos lahat housewife. Siyempre mga housewife, raketera yan, tama? Basta kikita. Legit, 100%, tama? So isa po akong seaman's wife. Sino dito yung seaman's wife? Nakatulad ka sa inyo po dyan na nasa Zoom. May seaman's wife po ba dyan? So meron din po kaming dalawang anak, syempre. Isa lang ang asawa ko. Okay, so way back, konting background muna, paano ako napunta sa ganito negosyo? Way back 2015 po, mayroong nagpakita sa akin nitong negosyo na to sa Facebook. Sino dito yung nakakita ng negosyo? Facebook, TikTok, Reels, YouTube. Oh, di ba? Ako po Facebook, pero hindi siya stranger. Kung sa inyo po stranger, lalo na po sa mga nakakilala sa akin via YouTube, via Facebook, na stranger, ako naman po nakilala ko po yung negosyo, ma'am. Sa kaibigan ko na nagtatrabaho that time sa Taiwan, hello friend, kung baka nakikinig ka ngayon, may kumare, may college friend, Siyempre, yung angel ng buhay ko, si Julian Chicano. Okay? Kaya lang po, noong mga panahon na yon, way back 2015, plain housewife, may pera wala. Yung ibang meron. Congratulations. Ako wala. Seaman's wife, may pera wala. Oh, sino yon? Sino yan? Seaman's wife ka ba? Totoo naman, wala naman talaga kaming pera kasi bakit? Ang kumikita yung mister namin. 'Di ba? Kami tagatanggap ng alote. Tama? Kaya lang sabi ko na mga panahon na yon, habang lumalaki yung mga anak namin, lumalaki yung gastos. Ang sabi ko naman, mama, hindi po pwede na nasa loob lang ako ng bahay, tatambay, magtatanggap ng alote at gagastusin ko din yon. Di tama? Hindi po pwede sa akin yun. Sabi ko, lumalaki yung mga anak namin, lumalaki yung gastos. Kailangan, meron akong pagkakakitaan. Kahit nasa loob lang ako ng bahay, nag-aalaga ng mga anak namin, kumikita ako, productive ako. Agree? So, nung nakita ko po yung negosyo sa Facebook, sa kaibigan ko na nagtatrabaho sa Taiwan, wala din po akong pera. Sino dito yung walang pera? Hindi naman po dito tinatanong kung may pera kayo. Tama po, para mapunta kayo dito. Ang importante is makita ninyo ano yung negosyo na nakita ninyo or ano yung negosyo na pinakita sa inyo ng kaibigan ninyo. Right? Pakinggan lang po muna ninyo, wag po muna tayong mag-focus sa kapital. Ang importante po, pakinggan ninyo kung paano tayo kikita sa ganitong business. Alright? So since then po, nung nakita ko to, wala po akong pera, pero hinanapan ko po siya ng paraan. Okay? So inutang ko po yung pinang-capital ko rito. Sino dito yung nakapag-start ng pinangutang, hinanapan ng paraan? Halos lahat. 'Di ba? Basta, 'di ba, alam natin nakikita tayo, right? So inutang ko din po siya, okay? So ngayon, simula po noon, magpasa hanggang ngayon, ito po yung pinagkakakitaan ko. Kahit nasa loob lang ako ng bahay. And syempre, when it comes po sa income, grabe po. Pakinggan nyo pong mabuti kung paano kayo kikita, paano din po makakatulong sa inyo itong negosyo na to. Kahit nasa loob lang kayo ng bahay, online, mapa-online man yan o mapa-home base man yan. Okay? So ngayon po, magsa-start na tayo. Sir, okay na po ba yung PowerPoint? Ayan. So meron kami hinandang PowerPoint sa inyo. Okay, so magsisimula po muna tayo dito. Paano ba to, sir? Dito o dito? Okay, yung down. Okay, welcome po sa Entrep Hub. Narinig na po ba sa Entrep Hub? Sa Entrep Hub. Sa Entrep Hub muna yung pag-uusapan natin ngayon, ha? So, okay lang po ba? Magsisimula muna tayo dito. Nakikita nyo? Ano yan? Dreams! Ayan. Sa mga nandito po, pakinggan lang po muna ninyong mabuti, ha? Kasi ganito din po ako. Nung nag-start ako dito, first time na nakinig sa main office, yan din po yung pinakita sa akin. Dreams, pangarap. Okay? Parang ang OA pakinggan, no? Pero okay lang po ba pag-usapan muna natin yung pangarap natin?
Pag-usapan muna natin, dito lang po yung pinag-uusapan, okay? So buhayin muna natin yung mga natutulog natin na pangarap. Dati, ayoko din pong, hindi ko to ma-absorb kasi syempre, hindi naman kasi to pinag-uusapan ng pamilya. Hindi rin naman to pinag-uusapan sa school. Tama? Or even ng mga barkada mo, hindi din pinag-uusapan to. And then here comes, sa business, pinag-uusapan po pangarap. Tama po? So ngayon, actually, nung may nagpapakita pa nga nito sa akin dito sa harapan, talaga as in, sabi ko, ang yabang. Maybe baka ikaw ngayon na nakikinig or nanonood, ito din yung sasabihin mo, ang yabang. Kasi yun din po ako nung mga panahon yan. Pero try nyo po munang pakinggan, okay? Kasi ito yung mga pangarap natin nung tayo po ay bata pa. Nung bata tayo, malaki pangarap natin. Tama po ba? Kaya lang, nung nagkaroon na po ako ng mga anak, siyempre, ikaw na ako ng asawa, di ba? May anak. Ngayon po, unti-unti ko na nakalimutan yan. Kasi bakit? Meron tayong tinatawag na, ayan, house and lot na pangarap. Gusto ko magandang bahay. Sino dito may magandang bahay? Kasi hindi po kami pinanganak na mayaman. Mahirap din po kami. Kaya pangarap ko talaga magkaroon kami ng magandang bahay at lupa. Oh, di ba? Siyempre, pangarap natin yun nung bata pa tayo. Feeling mo, prinsesa ka. Nakatira ka sa malapalasyo, di ba? Tapos, syempre, magandang bahay. May sasakyan? Oo, may sasakyan. Pangarap ko din po yan. At higit sa lahat, dahil maganda yung bahay natin, kailangan meron tayong maraming pera. Kasi mukha tayong... Ay, kayo nagsabi niyan. Okay? Yan po, kailangan natin ng savings at gusto ko rin makapag-travel. Ikaw, ma'am, gusto mo rin ba makapag-travel? Pangarap natin yung mga kababaeng, kahit nung bata pa nga lang tayo, di ba, gusto natin mag-travel. Pinangarap mo bang, sana makasakay ako ng aeroplano? Eh, probinsyana po ako eh. Pag nakakita ako ng aeroplano, kailan kaya ako makakasakay ng aeroplano? Gusto ko talagang pinapangarap ko makasakay ng aeroplano, di ba? Gusto natin makapag-travel hanggang sa lumaki na ako, nakapag-asawa na ako, pangarap pa rin siya. Hindi ko alam kung paano siya makukuha. Tama? Kasi bakit? Yung pangarap pala natin, kaya natin nakakalimutan yan kasi may value. Agree? Ano yung value ng pangarap natin? Kasi sabi nga, pag walang value yan, bangungot yan. Tama ba, sir? Bangungot talaga yan. So, pakinggan muna natin. May first timer po ba tayo dito, by the way? First time? Ayun. Hello, ma'am. Pakinggan mo lang to, ma'am. Okay? Gisingin natin yung mga natutulog mong pangarap dyan. Okay? So, ito po, pangarap ko. Hi, ma'am. Ang laki, no? 7 million? Oh, 7 million. Grabe, no? Ma'am, mangangarap lang naman tayo. Lakihan na natin. Kasi bakit? Libre pong mangarap, tama? Dalawa lang yung libre sa mundong ibabaw. Hangin at saka pangarap. Tama po ba? Yung hangin niya, may bayad pa yan eh. Oxygen. Tama po? So, laki-lakihan na natin. Wala namang bayad dyan. So, 7 million. Siyempre, gusto ko ng malaking bahay, tsaka maganda, tsaka may parking lot. Yung sasakyan, okay na ba 1 million? Okay na yan. Meron na tayong bagong sasakyan na 1 million. How about dito sa savings? Dapat malaki. Yung tipong interest pa lang, buhay na tayo. Right? Next po, yan. Yung travel, 1 million. Kaya nga pangarap ko talaga dati, yung pangarap ko mag-travel. Ang hirap kasi bakit? Kailangan ng budget. Di ba? So 1 million, okay na po ba? So yan po yung kabuuan ng pangarap ko na alam ko po, pangarap din ninyo yan. So magkano lahat? Total of 14 million. Grabe naman yung pangarap mo, Jean. Ang laki-laki. 14 million. Paano mo kuha yung pangarap na yan? Right? So kaya po nakalimutan ko siya, lalo na nagkaroon na kami ng anak kasi hindi ko na alam kung paano siya makukuha. Dahil bakit? Nakafocus na po ako sa pagpapaaral, sa pagpapalaki ng mga anak namin. So nakalimutan ko na yun kasi bakit? Ganito siya. Kung kukunin ko yung pangarap na yan, ano yung option na iisip ninyo? Oh, dito tayo. Option number 1, employment. Sino dito empleyado? Ay, ma'am, ilang taon kayo na nagtatrabaho po? Ha? 10 years. Sige, ma'am. Congratulations, 10 years. Pero tagalan yan, ma'am, ha? Kasi magko-compute tayo. Okay lang po? Hindi naman po ako against sa pagiging empleyado, but this is the reality. Okay? So, employment po.
Ang tanong ko, sino sa inyo nakakapag-save ng 10,000 a month? 10,000 a month! Ako! Kasi ako lang yung nakataas ang kamay. Okay? So, kung nakakapag-ipon tayo ng 10,000 a month, na 12 months tayo magtatrabaho, tama ma'am? So, congratulations, meron kang 120,000 pesos a month na ipon. Nakakapag-ipon, ma'am? Hay, ang tanong ma'am, hanggang kailan ka magtatrabaho? Ma'am, ilang taon ka na ngayon? 32. So, kung 32 ka ngayon, 10 years ka na nagtatrabaho, ma'am, may 22 years ka pa? Oo. Kasi ma'am, 30 years ka magtatrabaho. Diba? Sige, sabi natin, 32 ka ngayon. Tapos, plus 30 years old, you are 62 years old. Kung nakakapag-ipon ka, congratulations, you have 3.6 million pesos. Balikan natin, ma'am, yung pangarap kanina. May natupad? Sa iyo na nanggaling yan, mama. Kaya yung iba, mga empleyado, di ba? Again, di ako against sa pagiging empleyado or OFW. Minsan, nag-a-adjust. Kapag kulang ang income, hindi kaya yung ganong kalaking amount ng house and lot, pwede na tayong mag-loan sa Pag-ibig. Doon, mga row house na lang ba? Isiksik talaga natin yung sarili natin doon kasi bakit? Hindi kaya ng budget. Tama po? Kasi ito talaga siya, yan 3.6 million. 'Di ba? Kapag sa mga Pag-ibig loan, okay na yung mga 1.8 or 2 million. Tama po ba? Tama ba ako, ma'am? So ngayon, may kakilala pala ako. Nakakapag-save ng 100,000 pesos. Kapag nagtrabaho siya in 12 months, meron siyang 1.2 million. And ilang taon niya pagtatrabahuan niyan? 3 years. 1.2 times 3 years, meron siyang 3.6 million. May pinagkaiba? Meron. Ito po, nakasave ng 27 years. Yun, magtatrabaho talaga siya ng 30 years to have 3.6 million. Tama po ba? Kaya lang, hindi ako nasama dito. Kahit seaman's wife po ako, kasi hindi naman lahat ng seaman, ganyan nakakapag-save ng 100,000 pesos a month. Ang nakakapag-save lang siguro niya yung mga chief cook. Ay, may kilala naman akong chief cook, di rin nakakapag-save ng ganyan. Kapitan sa barko, IT, doctor, lawyer, right? Sila yon, mga piling-pili. At kasama po ako doon sa hindi napili. So, kamusta na yung pangarap ko? Kamusta na pangarap, ma'am? Wala na, tulog na talaga. Di ba, imagine? Pero ma'am, meron pa tayong option number 2. Ano yung option number 2? Kung hindi kasya sa pagiging employment, para makuha yung pangarap natin, yung iba ito, nagdadagdag, traditional business. Ang common, ang sikat na traditional business, but wait, ito pala, may principle of capital siya. Yan po, small capital, ibig sabihin, small potential income. Big capital, ibig sabihin, big potential income. No capital, ibig sabihin, no income. Okay? So yan siya. And next, example po nito, yung sari-sari store. Sino dito yung may sari-sari store ngayon? Congratulations, sir. Bukas sari-sari store na yan. Tama ba, sir? Nagsara na? Nagsara na. Diba? Sabi ko sa inyo Kasi bakit? Ganito yan, no? Inventory capital mo save, sabihin natin 50,000 pesos. Nakapagpatayo ka ng sari-sari store. Paano kikita doon? Markup base 20%. So, congrats. May 10,000 pesos a month ka. Right? Kaya lang, consider natin to, risk factor. Risk factor number 1, calamity. Natamaan tayo ng pandemic, right? Sarado lahat, bawal lumabas. Pangalawa, human factor. Ano yung human factor? Yung tipong busy ka, walang tao sa tindahan mo, patatauhan mo. Yung tagabantay mo, ikaw lang din yung babantayan kasi bakit? Ay, COVID is real. Hindi na magpapaalam yan. Ito pa, maglalagay ka ng bawal utang ngayon. Bukas na lang. Pagbalik, bawal utang. Bukas na lang. Kaya lang ganun talaga yung Pinoy mamipilit, mangungutang at mamungutang. Pag pinautang mo, pag siningil mo, sa pagalit. Di ba? Di ba yung mga risk factor? Next, number 4, competition. Sa sari-sari store, yung tipong nagtayo ka ngayon, ay asahan mo, ma'am, next month,
kahit kumari mo pa yan, ma'am, soli ko na lang sa'yo yung kadila. Basta magtatayo ako dito ng sari-sari store. Agree? Sa ganun siya. Yan yung mga risk factor sa mga trad business. Pangatlo, kung hindi natin makuha sa employment or trad business, meron pang pangatlong option. Okay? To get your dreams. Ano yon? Ito po yung leverage business. Ano yung leverage business? Okay? Sa inyo po, familiar kayo dito sa franchising? Okay. Ang franchising business po is another form of leverage business. Yung leverage business po is the ability to multiply your time and effort through other people. Agree? Ganun siya. So which is yan po yung ginagamit ng mga mayayamang negosyante like mga franchising business. Okay? Sa franchising business po, they don't have the idea, the concept, system, and skills. Yan po yung mga nagpa-franchise. They don't have idea, system, skills, or even concept po. Pero they have a money to buy everything. Kaya naman po, pinapasok nila yung mga franchising business. Like for example po, McDonald's. Okay, magandang negosyo si McDonald's. Sobrang ganda. Kasi bakit? Sigurado kikita ka po talaga dyan. Right? So, franchising business, nagpa-branching out siya, pina-franchise talaga ni Ray Kroc, yung may-ari po ng McDonald's, si Ray Kroc, pina-franchise niya po talaga yung kanyang business. Kasi kahit hindi po siya nagtitinda sa main branch niya, kumikita po yung may-ari. That is power of leverage. O leveraging business. Alright? So ngayon, syempre, gusto natin ng negosyong ganito, nagle-leverage, right? So may idea, may concept. Yari na ba? Hindi na tayo mag-iisip. Tama? So magpapalabas lang tayo ng 50 million pesos. Sino may 50 million? Hala, Ma'am Jean, 50 million ang franchise dito? May McDonald's dito? Hindi po tayo magpapa-franchise ng McDonald's. Okay? Pero gagamit din tayo ng leverage dito, okay? The franchising concept po. And sigurado po ako kikita tayo dyan ng 1 million pag kayo po ay nakapag-franchise katulad ni McDonald's. Okay? Kaya lang wala tayong 50 million pero gusto natin ng ganitong concept. System. Yari na. Di ba? Ano pa? Skills. Kumbaga, ituturo na lang sa atin. Right? Gusto natin ng ganitong negosyo pero wala tayong 50 million pesos. So, pwede tayo dito sa multi-level marketing. Sa mga nandito po, okay? Ano nyo muna, itaktak nyo muna kung ano yung mga iniisip ninyo. Okay? Kasi hindi nyo, kahit ako po nung nakita ko din po, narinig ko to, nung first time ko din po na nakikinig dyan, sabi ko, ito na yung ayoko talaga nito. Multi-level marketing, okay? Pakinggan lang po muna ninyo kasi nung nag-start din po ako dito, nakinig lang din po muna ako, ano yung meron sa multi-level marketing. Siyempre, ito yung mga walang idea or concept, system or skills na katulad natin, pero gusto nating magnegosyo at at the same time, wala din tayong enough money to start a business, pero gusto natin ng ganitong concept. Okay? So ngayon, ang gagawin lang po natin, ikukwento natin yung negosyo natin sa mga case system natin. Kilala ninyo yung case system ninyo? Gusto natin mag-branching out. Gusto natin magpa-franchise ng negosyo natin. Tama? Okay? Pero sa maliit na kapital. So, ang gagawin lang po natin, ikukwento natin yung negosyo natin sa mga case system natin. Like, for example, ikaw to, and then marami kang kakilala, kaibigan, katrabaho, ka-Facebook, ka-Instagram, ka-YouTube. Lahat ng case system mo. Okay? Pwede din yung kapitbahay mo. Pwede din yung basta K na humihinga dalawa ang paa. Okay? So, pwede mo ikwento yung negosyo mo. And, kailangan mo lang po dito bigyan ng time to learn the business. Yan lang po yung kailangan ninyo dito. Okay? Next po, syempre, ito na pinakahihintay natin. Bigyan ko kayo ng background ng company natin. Welcome po kay Entrep Hub, which is, na-establish po siya
year 2011, another marketing arm po ni Unified Products and Services. So aside from Entrep Hub po, meron din po tayong Rice Mart, F. Marie, Unified Generics Pharmacy, Wealthy Lifestyle, ang pinakamaingay ngayon, the Quick Financing Accretion, the Finance po. Yan po, lahat ay pagmamayari po ni Mr. Emmanuel Pascual. Siya po yung CEO ng company natin. Okay lang po ba palakpakan natin siya kahit wala siya ngayon dito? Pero naka-live tayo sa kanyang Facebook account ngayon. Pwede nyo siyang i-follow or i-add po sa kanyang Facebook account, Emmanuel Pascual, na CPA by profession at dati po siyang accountant sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay? Isa po siya sa mga millionaire maker when it comes to ganitong business po. Okay? So next po, syempre, katulad din po ninyo ako, bago ako naupo talaga dito sa main office para makinig ng ganito orientation, nag-search po ako sa Google kung legit ba tong negosyo na to. So, totoo po, nakita ko din ito sa Google, syempre. So, kailangan natin yan, i-background check natin yung company natin. Well, registered po tayo sa Bangko Sentral ng Pilipinas, Securities and Exchange Commission, registered po ang company sa BIR. Lahat po ng local or government registration po, na-comply po lahat siya ng company. Okay? And, syempre, isa po sa mga services na ino-offer ni Entrep Hub din ay yung ticketing. At dahil number 1 po na agent ni PAL, ni Cebu Pacific, ni AirAsia, si Entrep Hub, na-awardan din po yan ng mga airlines. Alright? So, sino pa po yung mga tie-up partners dito? Ayan po, nakikita na po ninyo. Hindi ko na po isa-isahin kasi limited lang din po yung time ko. And ito po yung post-SONA economic briefing. Every time na nagpapalit po tayo ng presidente ng Pilipinas, nagpapatawag po yung president ng Pilipinas, pinag-uusapan po anong status sa economy natin. So, syempre, dahil isa sa mga business tycoon, si Emmanuel Pascual, si President Emmanuel Pascual, isa po siya sa mga pinapatawag na sa meeting with the President Ferdinand Marcos po. Alright? So, ayan po yung mga awards and recognition ng company and welcome po dito sa ating main office. 1520, ayan po yung ating main office. Next po, ito po yung mga offices or branches. Quezon City, Cebu, Davao, Butuan, at saka General Santos City. And, syempre, ano ba yung franchise? How does it work? So, familiar naman tayo na ang franchising business po, pinapasok talaga yan ng mga negosyante to enter a highly competitive industry po. Right? Kaya na malaki talaga yung pangkapital dyan sa franchising. And isa po, si Entrep Hub sa mga ipa-franchise nyo dito. And bakit siya na-create? Kasi ang goal naman po ni Entrep Hub is to help business owners, especially po sa mga nagsisimula na hindi kayang i-expand yung business nila. But with the help of Entrep Hub, siya po yung mag-i-introduce katulad natin sa mga iba't ibang tao. Okay? And welcome. Ito pa yung reason to franchise. Siyempre, lower cost. So, pag sinabi mong franchising business kasi, nakatatak na mahal. Actually po sa Entrep Hub ho, napakaliit lang ng franchise fee. At saka siyempre, simpler pa yung management kasi kinreate na po yan ni Entrep Hub, lahat-lahat, and faster expansion, syempre, mas pinabilis din sa inyo kasi tayo na mga dealer yung magkukwenta ng business to expand the businesses ng mga small entrepreneur at saka yung better market penetration kasi bakit? Na-create na po yan dito ni Entrep Hub. Alright? So, who is Entrep Hub? It's a group of brands that are ready for franchising. So, ito po yung mga franchising business. And ito po, number 1 na dyan sa Bento Pares. Nakita nyo, pagpasok nyo dito, may Bento Pares. Next, ito yung franchise fee niya, $499 and $999. Hindi ko na po pakita ko na lang po sa inyo. Si Rice Mart po, open for franchise din po yan. And $289,999. And meron din tayong Generics Pharmacy. So, ito po yung mga nag-open na branches. Yan siya. And ang franchise po niya, 649,000 pesos. Siomai,
Sa susunod na pagpasok nyo dito, may siomay na tayo. So, ang franchise fee naman po niyan ay 199,999. And ito yung pagpasok nyo din dito kanina sa office, sa baba, okay? So, meron tayong brewing spot. Natikman na po ba ninyo yung kape mala Starbucks? Ang lasa, di ba? Pero napakamura po ng franchise niyan, 349,000 pesos. Okay? Si brewing spot, siya yung may buy one take one na kape na brewed. Alam niyo yung brewed? High class coffee. Pero buy one take one sa atin yan, kay brewing spot. So, Takoyaki Corner, malapit na rin yan. So, matitikman na rin ninyo yan. Ito yung pinakamasarap na takoyaki na natikman ko. Promise po. Hindi ako mahilig sa takoyaki, pero nung natikman ko to, sobrang sarap. So, ang franchise fee niya is 199,999. And ang botchog, sino mahilig sa lechon manok? Ayan po ang mga branches ng lechon manok or botchog lechon manok. 399,999 ang franchise fee. And higit sa lahat, ito yung pinaka-trending na business. Gusto ninyo? Oh, lahat kayo ito yung pinaka-aabangan ninyo, right? Oh, ito yung pinaka-aabangan ninyo eh. Ayan, sige, panoorin po natin. Tara na! Pasok na sa Unified Payment Center! Business yung pwede kong ialok. Then ito nga, eventually, lumabas tong Unified Products and Services. So, in-offer namin, sir, na franchise business. So, we pioneered the one-stop shop service in the Philippines. Paano kayo yung mga ordinaryong tao? Anong business yung pwede nating ilagay sa mga tao may cellphone? Lahat ng may cellphone ngayon, pwedeng mag-load. Diba? Pwedeng magbayad ng bills. Pwedeng mag-remit. Pwedeng bumili ng ticket. Lahat ng yon nilagay namin ngayon sa app. Then nilabas namin ngayon yung home-based business namin. Na katulad mong ordinaryong tao, na wala ka pang 600,000, na may cellphone ka, pwede mong simulan yung business mo. So nag-deploy kami, Philippines. Actually, pumutok talaga yung concept namin. Wala po kaming partner na hindi kami top-notcher. Pwede kang magnegosyo sa Unified Products and Services. Yan po yung ating payment center. Ano sabi kayo ni Press Money? We are the pioneer when it comes sa application na services po ang ino-offer. So palakpakan po natin yung ating company, yung may-ari po ng company natin, si President Manuel Pascual. So maganda bang business ang payment center? Sobrang ganda. Kasi bakit naman po, no, tinan mo, para siyang kabuti na lahat na lang nagsulputan kahit sa ang lupalop ng mundo. Grabe. Imaginein mo, napakaliit po ng kanyang franchise fee. 599,999. Ang good news! Naka-promo yan. Okay, extended pa hanggang March 20. 219,998 ang kanyang promo. At higit sa lahat, ito pa yung another sister company natin, yung Global Pinoy Travel and Tours, which is open for franchise din po siya, 219,999. Sa mga gusto mag-travel and tours, you can avail that. And ito po yung mga, again, yung mga franchising business na under kay Entrepub na sobrang mura po ng kanyang franchising. Okay? Gusto nyo ba ng ganung negosyo? Katulad po kay Payment Center, the services. Walang ganung kalaking halaga pa na 219,999. Tama po? Gusto nyo ba? Kasi may good news po dito kay Entrepub. Okay? Ang good news po, ganito siya. Pwede kayong mag-avail ng home-based business, which is magkakaroon din po kayo ng remittance, bills payment, loading, ticketing, hotel booking, travel and tours, insurance, at open po yan for mobile application. Okay? So, ito po, kapag kayo nag-franchise ng home-based
although home-based, pwede naman po talaga kayong kumita through services from 30 up to 50,000 pesos per month. So ito po yung remittance natin, like Cebuana, Western Union Security Bank. Lahat po ng local bank, syempre, meron tayo niyan. Meron din tayong GCash. And this is powered by eCash Pay. Okay? And ito pa yung bills payment na halos lahat ng ating billers dito sa Luzon. Kasi bakit po? Tie-up partners po natin si Bayad Center. At ito naman yung loading, lahat ng telco sa ating Globe, Smart, Sun. Meron din tayong international, okay? So included po yan sa home-based package. Siyempre, mahal si GPPT, gusto natin ng travel and tours, tama po. Kaya lang, included pa rin po sa home-based business yung travel and tours, local and international po. Kikita po kayo dyan, commission-based, okay? And syempre, ito yung pinakagusto natin lahat. Dito ako nahook eh. Way back 2015, sino dito nahook? Wala akong pera malaki. Hindi ko kaya mag-franchise talaga ng milyon-milyon. Pumunta kay Cebu Pacific, kay AirAsia, kay PAL. Milyon-milyon po talaga ang kanilang franchise or cash ban. Pero dito po, home-based business, you have 406 airlines, local at saka international. And syempre, meron din tayong TransAsia, Togo Travel, at saka FastCat. And meron din tayong insurance like MaxiCare, health insurance yan. And then yung Malayan po is, at saka yung FPG is personal accident insurance po ang ino-offer niyan. Alright? And once you avail the home-based package under the Entrep Hub, meron kayong product of choice. Okay? Like for example, ito, pwede kayong magbenta ng inyong frozen food under po ni Entrep Hub. So dahil kayo po ay nag-avail ng home-based package, you have 30% discount sa lahat ng products ng Entrep Hub. Okay po, frozen products, basic needs, oo naman, sa umaga, sa tanghali, sa gabi, frozen food. Okay? At pwede din kayo maging distributor ng F. Marie & Co. The beauty products po yan, like lipstick, ano pa ba, yung mga sunscreen, protection, sabon, etc. Madami po yan. And pwede din kayo maging distributor ni Unified or Wealthy Lifestyle na mga products po, health and wellness products. And ito po, welcome again sa home-based business. Meron kayong, ayan siya. Magkano? 18,998 home-based business package. Lahat po na nasabi kong services included po dyan sa 18,998. And then again, meron kayong 30% discount sa lahat ng products na mai-offer ninyo with Entrep Hub. Or gusto nyong magbenta ng mga frozen food like health and wellness or beauty products, 30% discount po kayo. And make your business at the comfort of your home. Diyan talaga po ako na-hook sa home-based business package na yan. Then, pwede kayong mag-select nga po ng business product of choice ninyo like frozen food and F. Marie & Co. or health and wellness products under ni Unified or ni Wealthy Lifestyle. At syempre, meron din kayong free insurance under po ni Malayan, good for 1 year. Free po yan ha, worth 110,000 pesos. Malayan Personal Accident Insurance. And ito pa yung mga business kit na libre. May eco bag, may flyers, at saka tarpaulin. Okay ba sa inyo yon? 18,998 ang daming package inclusion. Mahal po ba o mura? Mura. Grabe. Mag-a-avail na po ba? Oo naman, napakamura na nun, di ba? Imaginein mo. All-in-one package. Tapos, meron pang free training. Grabe yan. May free incentive program pa. Like travel. Yan yung sinasabi ko sa inyo kanina travel incentive. Yan gusto ninyo? Pangarap ko makapag-travel. 1 million ang budget. Kaya lang po dito, binigay ng libre. Okay lang ba nakapag-travel tayo Luzon, Visayas, Mindanao? Libre! Ni Entrep Hub. Ay, antayin ninyo, kakaway-kaway na lang po ako sa Taiwan by May. Gusto ninyo pumunta ng Taiwan? Ay nako, mag-avail muna kayo ng 18,998 ha, para makapag-travel po kayo ng libre. Travel incentive, local at saka international po yan. Yan po yung mga travel incentives nila.
Imaginein mo, ang sarap no makapag-travel international, Hong Kong, Disneyland, Thailand, Phuket. Ano ba yung mga, alam nyo yon? Saan pa ba yun? Sa Dubai, nakapag-travel din dyan sila. Imagine, Korea. Ay nako, pupunta tayo ng Korea, hanapin natin yung ating upa. Si Upa, grabe no. Imagine mo, pwede pala siya mangyari talaga libre. Basta makapag-franchise po kayo, possible po ang free travel. At higit sa lahat, gusto nyo ba ng free car? O, di ba? Pwede din po yung mangyari dito. Basta po, avail lang kayo at saka trabahuin din po ninyo syempre itong negosyo natin. Yan po yung mga travel mga car incentive qualifier, ang mga achiever natin na nagsimula lang po yan sila sa 18,998. Ay nako, antayin ninyo. Kasama ako dyan. Ngayon pa lang, dinedeclare ko na. Mapapanood din ninyo ako dyan. Grabe yan. Ang lakas na loob. Yan sila, grabe, di ba nakakainggit? Imagine mo, salagang 18,998. Meron silang ganyang kagagandang sasakyan, mga luxury car pa iba. Imagine mo, BMW, grabe. Mahal ba magkaroon ng BMW? Pero salagang 18,998, ma'am ha? Imagine mo, ay nako, mentor ko yan. Hello, Nor. Yan, mentor ko po yan, si Nor. And, yan pa. Nako, yan po yung yan po yung dahilan kung bakit ako nandito sa harapan ninyo. Siya po yung nag-guide sa akin, nag-handle sa akin. Okay lang ba mag-handle kami sa inyo? Yes. May result? Yes. Halagang 18,998. Imaginein mo, dalawang sasakyan, hindi nga lang dalawa yan, tatlong sasakyan. Ito naman yung kapatid niya. Si Ma'am Chimi Labenhanda. Nandito siya kanina actually, yung ating mga Hall of Famer. Yan si Ma'am Angeli. Tapos ito naman po yung aking appliance, si Ma'am Angelis Calikas. Tapos ito po yung pinaka-grand upline namin, si Ma'am Norhuda Usop. Grabe no? Palakpakan naman natin yung ating mga business partners and uplines. So paano nila kinuha yun? Ganun lang ba talaga yun sa 18,998? Siyempre, may gagawin tayo. Yun ang pinakasusi ninyo. Susi ninyo to get your dreams like travel and car. So, kailangan lang po ninyo, siyempre, kapag magbebenta tayo talaga ng ticket lang, hindi tayo makakabili ng sasakyan dyan. Di ba? Pwede tayo makapag free travel, ha? Pag nag-join kayo ngayon at nakapag-book kayo ng 3 bookings, local man yan or international, you are qualified for a raffle promo, a trip to Boracay. Gusto nyo? Libre? Ay mag-avail muna kayo. Tapos mag-book kayo ng ticket with your eCash account. And then syempre, magbebenta din ng products. Kasi bakit po? Meron tayong dealers 30% discount. Imaginein mo, may 690 ka per bottle ng acai berry or acai berry. Imaginein mo, kapag ito binenta mo, nagbebenta ka in 30 days, wow, congratulations, extra income, 20 million. Ay, grabe, mag-aabono pa ako. 20,000 pesos. Hay, 20,000 pesos gusto nyo? Ay, avail muna kayo ng 18,998 ha. And then, pwede din kayo magbenta ng mga frozen food like siomai. So, yan po yung pwede ninyong kitain worth 15,000 pesos per day. Okay na ba yan? Or sabihin natin in 30 days, extra income, 15,000. Nagbenta ka lang ng siomai. Sino gusto ng siomai? Meron po sa labas. Tikman po ninyo. Okay? So, paano nila kinuha yung sasakyan? At saka yung free travel. Ito po yun. Dito po yun. Katas po yan ng mga referral bonus. Number 1 po, direct referral bonus. Di ba ikaw yan? Nag-join ka ngayon. Nagpalabas ka na 18,998. Ma'am, hindi ka magkukwento ha? Okay? Kailangan mo kasi dito ma'am ng left. Yung left po, yan po yung friend mo. Sabihin na si friend A mo. Kung si friend A mo nagka-interest sa ganitong services, ganitong products, ikukwento mo ba, mama, ikukwento mo? Kukwento ko, syempre, bakit?
May direct referral bonus 1,000 ka, ma'am. Hindi ikaw yung magkukwento. Yung magkukwento yung katabi mo kanina, yung po ba yung sponsor mo? Yung nag-invite sa'yo? Nasa Cebu. Imagine mo, nasa Cebu siya, ma'am, oh. Nasa Cebu siya! Nakaupo. Baka nanonood siya ngayon. Ako yung nandirito, ma'am. Ako yung nandirito nag-explain sa'yo. Pag ikaw nag-join, hindi po ako yung magkakaroon ng 1,000. Si sponsor mo po. So, ganun din po yung gagawin mo, ma'am. Dadali mo dito yung friend mo, hayaan mo po ako yung magkukwento, pero ikaw po yung may direct referral. Ang good news, sigurado ka ba, ma'am, na isa lang kaibigan mo? Paano kung meron ka pa isang kaibigan? Ayan, oh. Ay, dinala mo ulit dito, ma'am. Ay, nako. Tapos ako na yung nagkadamaos-maos dito. Pero ikaw yung may 1,000 pesos direct referral. Gusto mo, ma'am? Gusto mo? Simulan mo na, ma'am. Ay, open pa yung cashier natin. Open pa yung cashier natin. Huwag mo hahayaan na makuha ng iba yung kaibigan ninyo. Kasi direct referral 1,000, 1,000. Diyan natin kukunin yung free travel at saka yung car mo. Okay ba sa'yo yun? Ito ba nag-invite sa'yo? Ay, grabe ka, ma'am. Lupit niyan. Lagi ko nakikita yan dito. Nako, lalabas na yung sasakyan yan. Sabayan mo po. Okay? So, imaginein mo, ako yung nagkukwento sa inyo, ma'am, oh. Tapos kapag nag-avail kayo, siya yung kikita. Ma'am, baka naman. Baka, ganun lang din, ma'am, yung gagawin mo. Hayaan mo ako yung magkwento. Habang nagkukwento ako, imagine mo, 4 didala mo dito, ma'am, oh. Sa harapan. Hayaan mo po dito, ma'am. Matalsikan sila ng laway ko. Kasi yung mga natatalsikan daw ng laway, sila daw yung susunod na yayaman. Totoo siya! Totoo siya kasi natalsikan ako ng laway ni Ap Angelis Calikas. Grabe, di ba? Sobrang lupit nun. So imagine mo may 4,000 pesos ka. Tapos ito ngayon, ma'am, meron pa tayong sales match bonus. Di makita ni ma'am, oh. Sabihin ko na sa'yo, sales match bonus. Ano yung sales match bonus? Pairing po yan, ma'am, pairing. 1,500. Paano? Di ba, ma'am, si friend mo, dinala mo dito, kumita ka ng 1,000, makinig ka mabuti. Di ba yung friend mo, dinala mo dito, kumita ka ng 1,000. Ang good news, nagpare sila, left tsaka right lang kasi tayo dito. Pag sinabi mong left and right, binary, hindi nyo kailangan ng perfect na structure. Yung iniisip niyo, ay, pyramiding to. Wala pa tayong pyramiding, oh. Left and right pa lang yan. Hindi po ito pyramiding. Ang pyramiding po nandun sa Egypt. Perfect. Perfect triangle. Wala mga perfect cone. Dito hindi mo kailangan ma-perfect yan. Basta pag may tao ka dyan, left, right. Ay ma'am, ang good news po. Meron ka 1,500 dyan. At pinapalakpakan po yan. Ano ba? Ano ba? Oh, imagine mo ma'am. Ma'am, kaya mo 36? 36. Hakutin mo na yung buong barangay ninyo. Kasi ma'am, pag may tag 1,500 ka dyan, ay grabe, you have 54,000 pesos per day. Kapag ginawa mo yan in 30 days, ma'am, 30 days, tingnan mo. Kaya? Kakayanin, di ba ma'am? Kakayanin yun, nakatayama mo 1.62 million. Kayang bumuhay ng pamilya? Kaya na yan, ma'am. Kayang bumili ng sasakyan? Kaya na, ma'am. Sa employment world, ma'am, meron bang ganyan? Di ba? Imagine mo, gawin mo ito, ma'am, trabahuin mo. Hindi mo po gagawin ito mag-isa. Gagawin ninyo to as a group. Magtutulungan po kayo. Okay? Huwag niyo po isipin, ay, kailangan ko mag-recruit na mag-recruit. Hindi po. Group effort po ito, ha. Hindi nyo po tatrabahuin mag-isa. Magpapaguide po kayo sa sponsors ninyo. And, syempre, meron tayong tinatawag na family package. Ano yung family package? 3 po yan na tag 18,998. Pinalaki mo pa, Ma'am Gina. Wala na nga akong 18,998, tapos gusto mo 3 pa. Hindi, kasi gusto ko po makita ninyo yung difference ng 1 at saka 3 accounts. Okay? So, yung family package po, halimbawa, ikaw yan, yung nasa taas, maybe baka nanay mo, kailangan din ng savings. Yung tatay mo, baka kailangan din ng savings, di ba?
Tapos dyan kayo ngayon maglalagay ng left and right ninyo. So imaginein mo yung tatay mo tsaka nanay mo kumita ng 1.6 million. Ikaw, kamusta ka? 1.6 million. Gusto or gustong gusto? O diba, wala naman silang ginagawa eh. Pero kumita sila ng 1.6 million. Imagine mo kung 3 slot ka. Congratulations! 4.8 million! Imagine! Anong gusto mo, ma'am? 1 account o 3 accounts? O siyempre, nakita mo na yung... Ma'am, numbers don't lie. Diba? Yan na po yung computation. Totoo po yan. And then, meron pa tayong tinatawag na business package. Ala, Ma'am Jid, pinadami mo pa. Yung 1 account, tapos 3 accounts, gusto mo pa talaga 7 accounts. So, ma'am, kung kaya, go for 7 accounts. Okay? Kasi bakit? Imaginein mo, lahat siya, no, kikita ng 1.6 million, di ba yung 3 account mo? Meron pa, baka pwede kapatid mo, anak mo, ano pa? Bigyan mo na account. Kasi bakit? Yung kikitain nila at kikitain mo pag pinagsama-sama mo pa lahat yung 1.6 million, 7 accounts ang meron ka, 7 slots times 1.6 million. Congratulations. Ilang magkano? 11.2 million, ma'am. Sabi ma'am, grabe. Alam mo ba, ma'am, ganyan din ako nung nakikinig dyan. Ay, sabi ko, million. Grabe talaga, ma'am. Sobra, million. Totoo siya, ma'am. Basta, don't settle for 1. Settle for more. Kasi the more entry, the more income you will have. Ako, ma'am, hindi lang ako 1 account. Hindi lang ako 3 accounts. Hindi lang po ako 7 accounts. Ay, alam na mga kamag-anak ko, Diyos ko po. Naka-live tayo. Ala, milyonaryo na si Jean. Ay, papunta pa lang ako. Huwag niya ako utangan. Ay, hindi niyo alam yung username ko tsaka login password ko. Ganun siya, ma'am. Secret. Ay, meron pa tayong 1 leg match bonus. Ang dami namang kitaan dito. Ma'am, nakakahingal po na ang dami tagang kitaan. Imagine mo yun, no? Si friend A mo, may kaibigan, di ba? Siyempre, mag-e-invite siya na mag-e-invite. May good news, so may 150. Ang good news, ikaw din po may 150 din dyan sa'yo. Paano kapag naka-36 matches siya, na meron kang tagwa 150? Okay na po ba sa'yo 5,400? Sino ba yung nag-e-invite? Ikaw pa ba? Hindi na yung friend mo na po. Yun ka sa taas, oh. Ang nag-invite po si friend A mo tsaka si friend B. Right? Pero meron kang 5,400 in 30 days. 162,000 pesos per month ang potential income mo. And ito yung pinakagusto ko sa lahat. Kung bakit ako nag-multiple accounts. Bakit ako nag-add ng account? Masaya yung 15. Pero mas masaya yung passive income, residual income, na kahit wala kang ginagawa, tulog ka. Kaya na nakapag-share ka kasi ng business mo, the more na meron ka na-sharean, marami kang residual income sa remittance, meron kang 1 peso, sa ticketing, local po, meron kang 10 pesos, sa international, may 25 pesos, sa insurance, meron kang pa piso-piso, bills payment, 50 cents. Imagine mo, ma'am, kung nakapag-share ka sa 10 mong kaibigan, yung 10 mong kaibigan na yan, kapag nag-book ng ticket, domestic, na meron kang tag 10 pesos residual income, 10 times 10, magkano po sa'yo? 100! Sino yung nag-book? Yung 10 mong kaibigan, pero ikaw meron kang 100 pesos. And meron ka pa dyan, kada benta mo ng frozen food, meron kang pa piso-piso. Ito yun, ma'am, yung sinasabi ko. Ikaw yun, di ba? You. Magbibuild ka ng left at saka right group mo. Again, hindi mo tatrabahuin niya mag-isa. Tatrabahuin ninyo yan as a group. Magtutulungan po kayo. Okay? Habang nagtutulungan kayo, sila po nagbubuk ng ticket. Ay! Nagbili ng siopaw, meron kang piso. Ay, bumili ng siomay, may piso. Bumili ng mga frozen fruit, gabe.
may tagpipiso ka. Imagine mo, taga-book ng ticket sila, pero kumita ka ng 10 pesos. Every time po, nagagamitin nila yung services and products po, meron pumapasok na income sa'yo. Ang tawag dyan, residual income, passive income. Huwag kang papayag. Natatanda tayo na wala tayong passive income. Ang passive income, baka iniisip po ninyo, yung SSS, at the age of 60 pa po yun. At the age of 60. Ay, ang per month mo magkano? Nasa minimum po ba tayo? 10,000 a month? Ay ma'am, kulang yun. Kabahan tayo kung SSS lang talaga. Kasi yung pension natin, ano pa yung kulang pa yan kapag tumanda na tayo, nagkasakit na tayo, pag nanghingi yung family, yung anak mo, yung apo mo, ay kulang pa yung samantalang ito, magbibuild ka lang talaga 3 to 5 years from now. Naku ma'am, yung residual income mo, kayang tapatan yan or higitan pa yung SSS mo. Ay grabe, di ba? Yan ang dyan talaga ako nahook. Kahit negative po ako dun sa left and right na tinatawag. Pero dito talaga ako nahook sa residual income. Next po, yan pa, yung may MLM income. Sa products na po ito ha, personal rebates, may overriding commission, may leadership bonus ka pa. Tapos, meron ka pang, ayan, ang laki no, 30 to 50,000 pesos. Profit sharing, 3% gross sales of company. Ay, grabe yung profit sharing na yan. Sino dito yung nakapag-profit sharing na? Grabe, napakalaki niyang 3%, di ba? And higit sa lahat, ito yung naintindihan ko din. Inheritance. Ma'am, hindi ako mayamang tao. Wala ako ipapamana sa mga anak ko. Kaya lang, nakapagsimula na ako dito way back 2015, kung ano yung tinrabaho ko, nakita mo yun ma'am, yung left and right. Kapag ayaw ko nang gawin, pwede ko po ipamana sa anak ko to. Inheritance. Sila yung magmamana kung ano man yung nahitayo ko, na-establish ko. Pag ayaw ko nang gawin yung negosyo, ma'am, ito yung username mo, tsaka login password. Magkano kinikita niyan? Ma, 1 million. O sige, sa'yo na. Ay, grabe! Di ba, imaginein mo, ganun na lang sasabihin mo sa anak mo, ganun siya, inheritance income. Next, ayan. So ito, yung why, doubt, and fear assignment prospect list. Ito yung mga dapat mo pong gawin kapag nakapag-start ka na dito. This is your assignment po. Kapag nakapag-start na kayo dito, alamin mo yung why mo, yung doubt and fear mo, yung assignment mo, gagawin mo dapat yung prospect list invites. Kasi lahat po yan, yung pinakita ko po sa inyo, hindi po mangyayari yung kapag hindi nyo po ito ginawa. Alright? So, sa training po yan, tinuturo. But anyway, tapos na po ako. Okay na po ba sa inyo yung negosyo? 18,998? Okay na? Joiner, sasali na po ba? So by the way po, my name po is Jenny Rajel and yun nga po, wala po akong trabaho. Okay? And ito po yung pinagkakitaan ko, ma'am. Sabi ko sa inyo, seaman's wife ako nung nagsimula ako dito, pero ngayon hindi na po ako seaman's wife. Ang asawa ko po na heart bypass operation. So syempre kapag heart bypass operation, hindi na po yun pwedeng magsakay sa barko. So kamusta kayo? Ma'am, wala akong trabaho, wala siyang trabaho. Yung anak ko nag-aaral. College na po yung panganay ko. Yung bunso ko po grade 7. Kamusta kayo, Ma'am Jean? Anong ginagawa ninyo sa buhay? Wala kaming business, ito lang po yun. Entrep Hub. So napaka-thankful ko po sa Entrep Hub or kay Unified Products and Services or Wealthy Lifestyle, especially po kay Press Money, na shinare niya po yung negosyo na to sa katulad dati ng mga ordinaryong tao. Kasi kung hindi ko po ito nakita way back 2015, hindi ko alam kung ano yung mangyayari sa amin ng family ko kasi yung asawa ko po na heart bypass. So ito po yung bread and butter ng family ko. Yung nasa harapan po ninyo, wala po ako ibang ginagawa kundi ito lang po. So kamusta ang family ko? Okay na okay po. Nakakapag-aral po yung mga anak ko with doing this business. Okay? So, para mas maintindihan pa po ninyo yung negosyo, may tatawagin pa po ako next na speaker. Okay lang po ba? Itong tao na to, siya po yung mag-guide din sa inyo
Paano ninyo sisimulan? Kasi ako, inintroduce ko lang sa inyo yung company at saka yung kitaan. So, paano naman ninyo to sisimulan? Ito nakakatuwa. Yung pangalan namin, ay nako, bidang-bida to sa occasion. Ano pangalan ko? Masarap? Masarap kapag may yelo. Alam niyo yun? Gin Bilog. Di ba? Masarap. Kung ako po si Jean, sarap na sarap ka na, mas masarap to. Yung tatawagin ko. Mas malalasing kayo dito. Grabe to. Isa to sa mga dati po, nung nakikinig ako ng ganito orientation, isa po siya sa mga iniidolo ko. Sabi ko, grabe, ang lupit niyan. Oh. Ang galing niya mag-talk. Grabe, gusto ko rin ma-achieve yung mga na-achieve niya doing the business. Kasi alam niyo po kung bakit? Pinagpalit po niya yung kanyang profesyon. Dito na rin po siya, ginagawa niya po itong Entrep Hub na to. Bread and butter na rin niya po ito. Kasi bakit? Dati po siyang call center agent sa isang, basta BPO nga company, di ba? Call center agent. Malaki pa kinikita ng call center agent? And I heard hindi lang siya basta-basta agent kasi may mga, na din siya, grupo. Team leader ba? Malaki ba yung kinikita ng team leader sa Ang mababa na ata dyan, 50,000 pesos per month. Agree ba, sir? Tama. At ang good news, doing the business. Kung ako po pinakinggan ninyo, mas lalo nyo po itong pakikinggan. Kasi bakit po? By doing the business po, one of the travel qualifier, local at saka international. Gusto nyo? Ganun din? One of the superstar awardee ng company. Pag sinabi niyo pong superstar awardee, kumikita to ng almost 500,000 a month. Gusto nyo? Yes! Grabe, diba? Kaya sabi ko sa inyo, gusto ko ng ganun. Nung nakikita ko pala siya rito. At higit sa lahat po, one of the millionaires club ng company. Oh, diba? At higit sa lahat, ito yung wala pa ako. Car achiever ng company. Siya po yung magpapatotoo. Natotoo yung sasakyan sa halaga 18,998. Gusto ko po i-welcome ninyo na masigabong 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, at milyong-milyong palakpak para kay Sir Chivas Tortan. Ay, grabe. Yan. Yung mga sumisigaw po, mga bayaran yan. Ayan. So anyway po, kamusta naman? Magaling ba si Ma'am Jean? Yes! Sobra, di ba? Isa sa mga idol ko rin po yan. Alam mo, sobrang nakakaantig yung story niya. Di ba? So anyway po, patingin nga ng mga nasa Zoom natin. Ay, mga 34, okay, di ba? Dami. Kasi po, live po tayo ngayon via satellite, di ba? All over the world. Sino po yung mga first-timer? Ma'am, first time po? Hindi. First time po makakita ng cute. Sino yung mga first-timer? May first-timer ba? Ayun, si Bossing. Di ba palakpakan naman natin? Sino pa? Sa Zoom, hopefully, may mga first time tayo, no? Kasi, yun po, sa mga first time, hindi po Sino po yung hindi pa ako kilala? Ay, sila, di ba? Sabi ko, first-timer ka. Di ba? Okay, sino pa? Kunwari kayo dyan, di ba? So, sa mga nasa Zoom, malamang marami-rami din po, So, pakinggan nyo lang po to. Siguro mga 15 minutes lang naman po ito. 15 minutes, okay lang po? And 3 hours. Hindi, joke lang. Ayan. So, anyway po, sino yung naintindihan yung exact na in-explain ni Ma'am Jean? Taas yung kamay. Dahil walang nagtaas ng kamay, ibig sabihin wala nakakaintindi. Dahil dyan, uulitin ko lahat mula simula. Saan na yung slide? Okay, ulitin ko po yung tanong. Sino yung naintindihan at nabaliw doon sa presentation ni Ma'am Jill? Pakita sa kamay. Diba? Kailangan tinatakot ka pa eh. Oh, ha? Diba? Sabi mo ulitin. Hindi kasi diretsahan mga lods, no? The only way para hindi mo ito magustuhan is hindi mo siya naintindihan. Trust me. So anyway po, pakilala po muna ako. Ayan, okay, palakpakan natin si Ma'am Jean sa napaka-informative na presentation. Grabe, diba? Imagine mo, umupo ka lang. Kanina wala kang problema, ngayon may problema ka na.
Tama ba di ba? Kanina nananahimik ka sa buhay mo, wala ka naman pangarap sa buhay. Ngayon, di ba? Saan ako maghahanap na 18998? Tama ba di ba? Pero yung tinatawag na good problem. Kasi bakit? Hindi po lahat ng problema, yung ibang problema, magbibigay ng solusyon. Tama mali? So anyway po, pakilala po muna ako. Ayan, kasi kanina sinasabi ni ma'am, no? Alam mo yun, yung mga pangalan namin parehong alak eh. Pansin ko lang, tama, di ba? Di ba? Oh, don't mind the spelling, basta Jean. Kasi ako, Chivas Jean po yung first name ko. Alak din yun. Familiar? Di ba? Chivas alak yun. Alam mo yung Chivas Regal? Oh, di ba po? Masarap? Nakainom ka na? Hindi. Dapat masarap, di ba? Di ba? Alam mo yun yung alak na nilalagay mo sa estante ng bar ng bahay nyo. Tama, mali. Tapos pag yung anak mo, yung kapatid mo, huwag mong anuhin kasi pambisita yan. Tama, di ba? Tama? Tama? Tapos, sinamahan pa ng Jean, ang spelling ng Jean is G-I-N. Yun yung biological name ko. Like ko sinasabi to kasi akala nila Elias lang daw. Akala nila yung tipong pangalan mo, Christina. Hindi po, Chivas Jean talaga. Di ba? So yung Jean naman, Jean Bulag, familiar? Pag medyo nakakaluwag-luwag, pag bagong sweldo, di ba? Jean Pomelo, tatapik-tapikin mo pa yung tang. Tama, di ba? Tama? Di ba? Familiar? Jean Pom. Kasi pag walang chaser, bulag ka talaga. Ang tapang nun eh. Sinisindihan pa yun. Tama, di ba? So, hindi ko alam. Di ba? Imaginein mo, yun yung name ko. Ba, anong inspirasyon ng tatay ko nung binibinyagan ako? Muntik na po ako hindi mabinyagan kasi, alam mo yun, yung pare, muntik na hindi payagan yung pangalan ko. Kaso nung time na yun, maraming binibinyagan, so pinagbigyan na lang. Ano ba yung tatay mo? Lasinggero, no? Tama? First day of class, every time po, grade 1 to grade 6, high school to college. Sino dito yung Chivas Jean? Alakero tatay mo, no? Diba? Alam mo, issue ka agad. Di kahit pa paano, kilala na ako sa klase. O, 1 point. Tama? Nagpakilala ka na agad. Tama? So, for the background po pala, dati ako nag-work sa ABS-CBN. Opo. So, alam naman natin, alam mo, totoo lang, nakakapagod din pala mag-artista kasi hindi rin pala stable yung income. Oo, imagine din mo ABS, di ba? Humina sila kasi ang daming mga kaso. Sabi ko, business na lang ako, nakakapagod na laging, alam mo yon. Ang role mo, kung hindi, di ba, kinakatay, ano, alam mo, nalaglag sa bangin. Hindi, joke lang. Naniwala po sila. Joke lang. Baka nga, pag hinalaan mo kong artista, di ba? Umukaan mo, sino kamukha ko? Sir. Oh, di ba? Dahil dyan, sir, di ba? Meron ka isang padya. Coco, di ba? Kukonyatan. Tama? Baka maniwala ako, sir. Kung may batang Quiapo, may batang Quezon Ab. Di ba? Di ba, Coco, konting ganyan, Coco. Pag harap mo, di ba, Aisa eh. Sample. Di ba? Naiya ako bigla dun. Di ba kasi lagi akong gumaganon. Pero anyway po, kidding aside, ito totoo na. Call center po ako dati. Sino yung familiar? Sino nag-work na sa BPO? Anyone who worked in the BPO industry? From the audience around here? Di ba? May mga ganun na ba? Kasi, alam po natin sa Pilipinas, kahit pa paano, decent ang sweldo ng BPO. Tama. And ang course ko po ng college, civil engineering. Oh, saan connected yung civil sa BPO? Sige nga, saan banda? Di ba? Kasi alam mo, sad truth sa Pilipinas kasi, ang daming rate ng unemployment tsaka underemployment. Tama. Kasi ang goal naman natin, di ba, mag-aral na maigi para pag-graduate, makahanap ng magandang trabaho. Tama? O imagine mo, mula grade 1, grade 6 hanggang high school, honor roll ako. Nung nasa high school ako, top 1 ako ng klase. Tama, kinabisado ko lahat ng mga girlfriend ni Jose Rizal. Alam mo Tama? O sino yung huli niya? Di ba, Josephine Bracken? Tama? Alam mo yun? Yun nga lang, kasi nga, I'm not against education. No? Nung college, kahit pa paano, nagdi-dinslister naman ako. Pero alam mo, na-realize ko lang talaga, sa buhay, hindi naman masama na ikaw educated ka, pero yung education, hindi pala talaga siya guarantee alone. Totoo eh. Kasi imagine mo, ang dami pong mga tapos, nung tapos na din. Totoo, di ba? Kasi tingnan mo, imagine mo, nag-aaral ako maigi. Kasi ito sad reality. Kasi, minsan, ang nangyayari, pag nag-a-apply ka pala ng trabaho, alam mo yun, sa resume mo, titingnan ka agad anong logo ng eskwelahan. Nangyayari hindi. Totoo yun. Di ba kasabay mo mag-apply, ikaw, di ba, basic lang. O kasabay mo mag-apply, UP. Sino tatanggapin? UP.
Tama. O, kasabay mo mag-apply Ateneo, sino tatanggapin? Ateneo, Lasal, sino tatanggapin? Lasal. Imagine mo, kalaban mo mag-apply, UP, Ateneo, Lasal. Ang school mo, mababang paaralan ng lumang bayan. Tama? Obviously, UP, bakit mababa na, luma pa? Tama, di ba? Nangyayari hindi. Totoo yun. That's the sad reality sa bansa natin. Alam mo yun, kaya ang dami nagre-resort abroad na lang. At isa rin po ako sa mga literal, ganun yung path before. Bago ako na-invite sa ganito. Kasi lahat naman po tayo na-invite dito. Tama, mali? Meron ba ditong bigla na lang, di ba? Init siya dyan. wala naman, di ba? Andiyan ka lang bigla. Wala naman ganun, di ba? Meron ba ditong napilitan? Yung medyo dugo-dugo yung tuhod, bakit kasi sinako siya, di ba? Tinaktak, halika dito, di ba? Kasi kanina may nakita ko, naghihilahan dun eh. Sige na, ma'am, 5 minutes lang, tama? Sabi niya, 2 oras na ako, hindi pa tapos, tama? Wala namang gano'n, wala namang pinilit. Lahat po na nangyari ay maluwag sa inyong kalooban. Kasi ganito lang yan, kapatid, kung ano yung dahilan na invite ka sa mga nasa Zoom, no? Same thing po sa inyo. Naniniwala kasi ako lahat na nangyari sa buhay may reason. May purpose. Pakisabi purpose. Diba? Totoo, wala namang aksidente sa buhay eh. Even sa mga member na nandito, sa dinami-dami ng taong pwede mag-office, ba't ikaw nandito? Sa dinami-dami ng mga taong pwedeng, alam mo yun, pumasok sa Zoom mo, di ba nawala ng connection, bakit nandyan ka? Tama, lahat ng nangyari sa buhay may dahilan. And same thing po sa akin noon, because I was working nung na-invite ako dito. Imagine mo, 3 years ako nagtrabaho. Tama? Kasi bakit? Siyempre, breadwinner ako. Anyway pala, konting brief background sa buhay ko. Hindi naman kami sobrang hirap, sobrang yaman. Yung father ko po, naging seaman siya. So kung familiar ka sa offshore, medyo mataas ang sweldo nun. Kasi kahit bakasyon, may bayad sila. Oo. Seaman yung tatay ko. So, Bisaya po yung tatay ko, no? Laking Dumaguete ako. Sino po dito yung mga Bisaya? Kasi mga Bisayang dako, dere, di ba nga? Pobre, pero hilas. O, di ba? Diba? Tama, mali. So, Bisaya po yung tatay ko, nanay ko Ilongga. So, dito naman ako pinanganak sa Manila. Pero doon ako lumaki sa Dumaguete. Doon ako lumaki, dito ako lumiit. Ayan. Di ba? So, alam mo yun, yung tatay ko po nagsiman. Yun nga lang, ewan ko ba, pero hindi ko naman nilalahat, no? Baka mamaya may tamaan dito, no? Yung tatay ko seaman, yung mga seaman kasi, sadyang mapagmahal daw talaga sila. Naniniwala ka ba dun? Tama. Tama? Yung papa ko po kasi, ang nanay ko yung original. Familiar ka sa ganitong kwento? Tama? Oo. Yung tatay ko parang ganun din yung diniscuss ni Ma'am Jean. Nagbilog-bilog din. Bakit? Alam mo yun? Ang ginawa niya, di ba? Na-invite niya yung nanay ko. Pak, lumabas ako. Oh, di ba? Nasundan, panibagong line. Sa panibagong line, may na-invite ulit siya, tapos pak, may lumabas ulit. Second line. Sabi ko, Papa, alam mo kung naging downline kita, mayaman na tayo eh. Tama? Eto matindi. May third line pa, may lumabas din doon, may fourth line pa. Totoo yun. Sabi niya nga, meron pang isa eh. May kapatid ba kayong 12 years old? Hindi ko maalala. Basta yung nanay niya, ahente ng Toyota. Sabi ko pa, alam mo yung parang maaga pa lang na-open ka na sa hirap ng buhay. Hanapin ko ba yung aking mga kapatid? Tama? Kasi ikaw yung panganay, 4 po kami, puro panganay. Kaya alam mo yun, kahit pa paano, private school din naman tayo. Kaso ang hirap pala pag may mga kompetensya sa ibang linya. Oh. Totoo. Kasi bakit? Yung allotment madalas napupunta sa line number 4, sa line number 3, sa line number 2, saka yung sa line ninyo. Totoong ko yun, totoo ah. Oo, kasi bakit po? Siyempre, yun yung bata, yun yung sariwa. Tama? So alam mo yun, maaga pa lang po, nag-working student na ako. Nag-crew po ako ng Jollibee. Sino familiar sa Jollibee? Diba? Alam mo na yan, nakapila ka pa lang, dinidighay mo. Alam mo kasi kagabi yun din kinain mo. Tama, di ba? Diba? So nag-crew ko ng Jollibee kasi common na part-time pag-college, fast food. Tama. Kasi ako po yung tipo na estudyante, gusto ko lagi may sariling pera. And nung na-open kasi ako, na minsan may sustento, minsan wala, sabi ko, hindi pwedeng nga. Tama. Gusto ko matuloy yung pag-aaral ko, so gumawa ako ng paraan, and nag-call center ako. So eventually, alam mo yun, talagang wala, financial crisis, ang dami nangyari. And na-invite ako sa ganito. Kasi lahat naman tayo eh. Kumbaga, siguro, may part na nangangailangan ka ng something, kaya ka nandito. Totoo yun, kasi kung okay ka na sa buhay mo, wala ka dito. Oo, kahit sabi mo, hindi, di ba? Hindi ko kailangan ng pera, kailangan ko, di ba? Love. Pagmamahal, kalinga, aruga, di ba? Lakas makabantay bata, no? Di ba? Hindi naman sa mukha tayong pera, no? Don't get me wrong. Hindi sa makitid. Alam mo, alam ko malawak tayo mag-isip dito. Hindi sa mukha kang pera. Pero, kumbaga, sabi nga money cannot buy happiness. But everything around you is certainly affected by money.
Naniniwala ka doon? Healthcare, kailangan ng pera? Healthcare. Totoo. 'Di ba? Pag medyo nakaka-LL ka, saan ka? Private. Tama, ikaw lang mag-isa sa kwarto. Yung aircon, bang lamig. Tama, mali. 'Di ba? Pinapahinaan mo pero nangangatog ka pa rin. Tama? Pag medyo sakto lang, public. 'Di ba? Ang kwarto mo, ward. 'Di ba? Isa lang umutot, amoy nyo lahat. Totoo, nangyayari, hindi? Nangyayari. Di ba? Pag walang-wala, saan ka dadalhin? Kay Mang Pedring. Tama? Anong sakit mo? Nausog, sapi, di ba? Anong gamot mo? Di ba? Inggit. Tama din. Nangyayari, hindi? Anong gamot mo? Pinakulo ang ugat. Tama? Kulantro, kung ano, mga laman loob ng, di ba, kahoy. Tama, di ba? Nangyayari, hindi? So everything pala is affected by money. So anyway, na-invite din naman ako tulad nyo. Kasi 3 years na ako nag-work noon. I'm not against employment. Bala ko nga po mag-abroad kasi buhay po ng parents ko and lahat ng mga kamag-anak namin abroad. Kasi yun na lang naisip natin paraan, tama, mali. Yun nga lang, hindi rin pala lahat na nag-abroad pinapalad. Tsaka totoo at some point pag-abroad mo, mag-iisip ka rin na pag-uwi mo, makapundar ka rin ng negosyo. Kasi ang sad reality, even yung father ko po, imagine mo, 15 or 20 years na nagbarko. Tapos pag uwi niya, alam mo yun, yung talagang hindi na siya nakapasa ng medical eh. Sabi ko yan, di ba? Ang dami mo kasi babae. Alam mo yun? Hindi nakapasa ng medical. Di ba? Nakapundar kami ng bahay, may sasakyan siya pala. Pero walang business. So pag uwi, hindi na capable mag-work. Di ba? Walang mag-generate ng income. At the end of the day, kahit magtrabaho ka, magpupundar ka ng sarili mong negosyo. Maniwala ka sa hindi. Tama. Kasi ako po noon 3 years working in the Philippines, balak mag-abroad. Alam mo, naranasan mo yung nagtatrabaho ka, pero latang-lata ka na. Papasok ka pa lang ng work. Tama? First day ng work, di ba? Sobrang ganado ka. Sip-sip ka pa sa boss mo. Tama? Nung bandang huli, nung tumagal ka, wala ka nang pakialam kahit malate ka eh. Ganun na yung motivation ko. Alam mo yung tipo, late ako ng 10 minutes. Sabi ko, sagad mo na 1 oras, walang pakialam. Tama? Kasi ang goal mo, tingnan mo, pag nag-work, ano po ba? Ma-promote. Kaso sino bang napopromote sa trabaho? Diretsahan. Diba? Una yung sobrang galing, sobrang sipag, walang absent, walang late, tsaka sip-sip, tama? Pangalawa, sino? Out of nowhere may mapopromote. Sino? Diba? Yung girlfriend. Tama, ni boss. Tama, diba? Sabi ko, anong chance ko? Di naman ako pwede maging jowa. Tama, diba? Tapos nalilate ako. Diba? So, saan tayo pupulutin? Yun talaga yun. Until na-invite ako dito, sabi, tingnan ko lang, wala namang mawawala. Sabi ko, walang mawawala. Dati naman akong wala. Tama? Sabi nga daw, 30 minutes lang yung orientation. Sabi ko, 2 hours, hindi pa tapos to. Tama? Tama? Pero alam mo, nung na-realize ko to, after siya mapaliwanag, wala nga ako naintindihan eh. Tapos yung nag-invite sa akin, sabi ko, na-explain mo nga ulit. Nung nag-sink in sa akin to, sabi ko, wala akong dahilan para hindi siya gawin. Totoo. Kasi bakit sabi ko nga, ito, ilagay mo yung sipag mo dito, yung galing mo dito, okay lang, kasi sa'yo talaga siya. Negosyo mo siya eh. Tama? Kahit anong galing mo, sipag mo, tiyaga mo, pag nag-work ka, eventually, there will come a period na tinatawag na retirement. Iiwan mo lahat. Tapos ikaw, may retirement fee. Tama? So iba pa rin talaga pag may sariling business. And ang nakita ko dito, alam mo yung sabi ko nga, yung pangalawa nagtok kasi dito, bata lang din, nakapundar na sasakyan. Imagine mo, 18 years old may sasakyan. Kumikita ng around siguro 200,000 monthly. Sino hindi mababaliw dun? Diba? Sabi ko, wait lang, paano niya ginawa? Kasi sabi ko, kahit anong paraan pa, ako po yung tipo ng tao na nung naghiwalay yung magulang ko, diretsahan, tapos ako naging, right now, 12 years na po akong breadwinner. Sabi ko, kahit anong paraan pa yan, basta legal, moral, ethical, basta yayaman ako, gagawin ko. Totoo. Kahit magbenta pa ako ng napkin, kahit second hand, hindi, joke lang. Tama, diba? Diba? Ang point lang, totoo eh. Kasi sa panahon ngayon, hindi na pinag-uusapan, ang tinapos mo, tama? Ang pinag-uusapan ngayon, literal, kung ikaw, paano mo magagawang umasenso? Yung totoo yun, kasi sa reality, imagine mo, balik ako sa pinag-aralan ko kanina. Diba? Lahat kinabis ako eh. Totoo, pati biology, lahat ng mga kung ano, calculus, algebra, lahat naman, diba? Atomic bond ng mga chemical element, lahat yan. Diba? Alam mo yun? Kaso ano nakakalungkot? Pagpasok mo pala ng mall, familiar sa mall, yung malamig, yung pinapasukan mo, wala kang binibiling, papalamig ka lang. Tama? Pagpasok mo pala ng mall, wala silang pakialam kung anong background mo. Alam mo, pakialam lang nila. May pambayad ka ba o wala? Totoo.
Yung pala yung sad reality. Alam mo, bumili ka pala ng karne sa grocery o sa palengke, hindi naman tatanong anong ranking mo, anong posisyon mo. Ang tatanong lang, may pambayad ka ba o wala. Tama? Pag bumili ka sa Jollibee, dinate mo yung jowa mo, hindi naman itatanong doon, wait lang, first honor ka ba? Hindi tatanong doon. Ang itatanong lang doon, sir, ito po yung bill, cash or credit card. Cash or card, yun lang naman tanong doon eh. Or e-cash, tama? Yun lang yun. Kaya alam mo, sabi ko nga, kahit anong paraan pa yun ba sa asenso ko, gawin ko. Nung nakita ko to, alam mo, di ko naman nakita kung ano dyan. Ang nakita ko, literal, pagbabago ng buhay. Yung word na chance. Pakisabi, chance. Yun yung nakita ko. Sabi ko, totoo, yung chance na hindi ko nakita sa labas. Bakit dito, imaginein mo, ang dami ng yumaman. Tama? Imagine mo, dating nag-abroad, dating masaya sa dating teacher, ngayon, naka-sports car, ilan yung bahay, ang dami sasakyan, may mga ari-arian. Tama? So sabi ko, same lang eh. Ibibigay ko yung sipag ko, yung tiyaga ko, pero magkaiba yung resulta sa ginagawa ko sa labas. Sabi ko, sa labas, after 10 years, siguro pinakaswerte na ma-promote ako. Tumaas guys, sweldo ko. Tumaas din yung bayarin ko. Tama? Nangyari ba yun? Yung tumaas yung sweldo mo, di ba? Dati nagta-tricycle ka ngayon, nag-aangkas ka na. Tama? Kung dati karinderya ka, ngayon fast food ka na. Pag medyo na-promote ka pa, good luck, di ba? Restaurant ka na. Diba? It's called restaurant. Right? Diba? Alam mo yun? Kaya nung nakita ko po ito kapatid, diretsan, wala akong pera. Sino dito yung nakita may pera na? Swerte nyo. Kasi nung nakita ko to, literal, sabi niya, tinanong niya ako, magkano pera mo? Diba magkano yung pinaka-basic na package? 8998? Sabi ko, 2,000. Alam mo, matindi, maintaining balance pa ng ATM yun. Tama, alam mo yung maintaining balance? Hindi mo pwedeng i-click kasi magsasarado. Tama. Sabi ko, wait lang boss okay lang mo pag-ipunan ko muna. Tama. Narinig mo na yan? Pag-iipunan ko muna. Alam mo, dinaretso niya ako, sabi niya, Lods, okay lang magtanong, ilang years ka na nag-work? Sabi ko, siguro mga 3 years na rin. Pagpalagay mo, estimate. Total mo ng buwan. In 3 years, okay lang ba? No offense, mate, magkano ipon mo? Sabi niya, yan nga, yung maintaining balance, ipon ko yan. Tama, 2,000. Sabi niya, ganito, Lods, okay lang mo maging direct ako. Work another 3 years. Congratulations, may another 2,000 ka. 4,000 na. So, hindi talaga siya may ipon. Sa buhay, minsan may mga bagay na kailangan gawa mo talaga ng paraan. Kapatid, nangutang ako eh. Hindi isang bagsakan ha. Kasi wala naman ako kaibigan na may kaya-kaya. Kahit yung mga pinsan ko nasa abroad, alam mo, pinakamahirap utangan? Kamag-anak. Nangyayari? Di ba pag kamag-anak, para ka nag-MMK, iyak ka pa. Kaluy, kayo kayo, di ba? Nagagaganong ka pa. Alam mo yun? Jutin tayo pabuling ba, di ba? Papalit, bugas. Alam mo yung mga ganon? Sabi ko, hindi na. Nanghiram ako sa mga kilala ko, partly. So may nagpahiram ng 3K, 2K, 1,000. Partida may nagpahiram pa ng 50. Diba? Sabi ko, 50. Lapit na ako umiyak. Hindi pa buo. Diba? Pero alam mo yan, eventually nabuo ko po siya. Diba may kapalit na products? Familiar sa products. Yung products na yan, hindi ako magaling magbenta niyan. Bakit? Di naman ako kaputian eh. Tama. Ano sabihin ko, diba? Pag di ka gumamit ng glutag, ganito mangyayari sa balat mo. Tama. Yung nanay ko, naalala ko. Yung mama ko pala, loyal yun dati sa Avon. Alam mo yung Avon? Yung Avonado ka lagi. Diba? Yung nanay ko, tinry yung lahat. MSE, Natasha, Avon lahat. Alam mo, ginawa, pinabenta ko sa nanay ko yung produkto. Pinabenta ko. Actually, nakapag-book ako ng ticket din noon. 3 weeks and a half, almost 1 month din, ang bumalik sa akin, nasa 20,000. So, yung utang nabayaran, hindi. Nabayaran, may negosyo pa ako. Tama. Okay lang pala mangutang ko negosyo. Ang nakakatakot mangutang ka para sa handa, para sa birthday, para sa piyesta, para sa graduation, para sa gastos lang. Kasi alam mo problema, sabi ko nga, totoo eh. Ang problema hindi po yung yung pang-start dito. Ang problema yung mentality natin. Tama? Ang totoo dito na kumbaga puhunan, hindi po yung 8998 or hindi yung kung ano mang package. Alam mo kung anong puhunan? Lakas ng loob. Kasi marami po magagaling matatalino sa labas, pero pag tinanong mo, itatry nila, pag-iisipan muna nila. Tama? Pero yung mga tao na go lang ng go, although pinag-iisipan din naman nila kasi baka alokin ka ng shabu, go ka lang din ng go, di ba? Alam mo yung tipo malalakas na loob, yun yung mga taong umaasenso talaga sa buhay kasi try sila ng try. So tinry ko lang, alam mo yun, walang madali. Hindi kami nangangako na langit at lupa na bukas, oy grabe may Ferrari ka na. Wala namang ganon. Hinataw lang din. Awa naman ng Diyos, after 1 year and 6 months, so 1 year and a half po, nakabili po ako ng BMW. Tama?
Well, hindi ko sinasabi yun para iyabang, baka mas okay pa yung buhay mo. Second hand po yun. Tama? Pero ang point lang, sabi ko nga, never in my wildest dreams na imagine ko na yung tulad ko na undergrad makakabili ng BM. Kasi ang nakaganon, doktor, abogado. 'Di ba? Ako anak lang ng nanay at tatay ko. Tama? 'Di ba? Nung pandemic po, ang dami malungkot. Ito po, kahit pa paano, awa ng Diyos ng pandemic, nag-millionaires club ako dito. Tapos, before po mag-lockdown, nakapag-travel po kami all expense paid sa Korea. Alam mo yung Korea? Di ba? Korea, sinong familiar? North, hindi, joke. South, di ba? Baka di tayo makabalik pag sa North tayo. Tama? Alam mo yun, all expense paid yun. Nag-travel kami Boracay kung saan-saan. Na lahat yun, resulta lang na isang desisyon na pwede mong gawin ngayon. Tama? So siguro, alam mo, mag-iwan na lang ako ng ganito. Kung ano ka ngayon, yan yung decision mo 5 years ago. Kung ano yung buhay mo ngayon, decision siya, ano yan, based yan sa mga decision na ginawa mo from your previous na mga kung ano mang decision na ginawa mo na decision sa buhay mo. Eh, kung anong magiging ikaw 5 years later, nakadepende kasi yan kapatid sa kung ano mang decision na gagawin mo ngayon. Right? So, kailan palakpakan nyo naman ako? Ayan. Actually, meron pa ako i-introduce na tao. Okay lang ba? Okay lang ba? Kasi bakit ito mas deserving po talaga ng atensyon tong taong to? Kasi bakit po? 'Di ba? Andiyan na sa ano? Kasi bakit po itong taong to idol ko rin talaga. Bukod sa pareho po kaming bata at sariwa. Ayan. 'Di ba? Bukod sa alam mo 'yon, itong taong to, grabe pag tiningnan mo yung katawan, yummy. Tama, 'di ba? Ako yung katawan niya, goal ko eh. Tama? Mukha pa lang yung sa akin eh. Etong tao po na to, grabe, bata lang din. IT by profession. Right? And doing this business, kasi tingnan mo to pag may bata nagawa yung isang bagay, pakikinggan mo hindi. Papakinggan mo. Alam mo yun yung nakakabilib eh. Hindi naman yung achievement eh, yung edad. Tama? Diba? So itong taong to, kaidaran ko lang din po ito, IT by profession, doing this business, nakabili na po ng sasakyan. Diba? At top earner na rin po, Millionaires Club na rin po ng ibang company, ng buong company. And right now, he's one of our company trainers po sa Unified Products and Services. Palakpakan naman natin. Siguro kapatid, bonus na lang na ito, gwapo talaga. Tama ko, nagwapuhan ka na sa akin, literal ito, malalaglag yung dapat malaglag. Diba? Yung pustiso mo. Hindi, joke lang, diba? Diba? Ito po literal, ito yung ginagaya ni Joshua. Okay? So, okay lang pa palakpakan natin ng isang Millionaires Club. Itodo natin, guys. Kasi bakit? Ito na yung pang-finale. Baka mamaya may masabi siya dyan na makapagpa-decide sa'yo para yung nangyayari sa amin, mangyari din sa'yo. Okay lang ba? Yeah. Ulitin ko, IT by profession. Yeah. One of our car achievers, Millionaires Club top earner, and now one of our company trainers para sa taong to. Bigyan natin ng 1 million. Yeah. O, di ba, popcorn? Kulang ng konti. Todo natin. Okay ba? Di ba, ulitin ko. Eto, gwapo. Yun nga lang, hindi siya single. Tanungin nyo, baka negotiable. Right? Di ba? Di ba? Para sa tao to, 1 million. 2 million. 3 million. At may limin ng palakpak. Let's give it up for Sir Japet Juba. Fine, will never give you a pass. Kasi walang negosyante ang hindi nag-aral ng negosyo. Kaya kung wala kang gagawin ngayong bago, walang magbabago. O, diba? Palakpakan po natin. Ang gwapo, diba? Mas gwapo talaga si Boss Chibas. Palapakan natin si Boss Chibas. Ayan, so anyway, kamusta po ang lahat? Ba't ganyan kayo makatingin? Para kayong nakakita ng anito. Ayan. So anyway, kamusta po ang lahat? Okay lang kayo? Okay. So syempre, kamustahin natin yung mga nasa Zoom. Okay? So syempre, live tayo all around the world, 'di ba? Kasi yung business natin, actually pang
pang worldwide talaga. Diba? Pero, matanong ko lang, sino po dito yung mga first timer? Taas kamay. Sir, first time ka makakita ng pogi? Hindi, joke lang. Okay? So, sa mga first time, syempre papakilala ko ng konti, di ba? So, sa mga first time na hindi ako kakilala, pangalan ko po Piolo Pascual. Sabi ng mga first time, parang pinagtitripan tayo dito. Okay, so pangalan ko po Japet Joban. Okay, so totoo po yung sinabi ni Sir Chibas, no? I'm an IT by profession. Ayan. Sino po yung mga IT? Taas kamay. Ako lang. Okay, so I'm an IT by profession, no? Paano ako na-invite sa ganitong business, sa ganitong industry? Syempre, gaya din ng mga first time. Tama? Alam mo yung sabi sa'yo, basta sumama ka, tama? Di ba, medyo kalad ka rin tayo. So, sama lang din. Tama ba? At ang malupit niyan, sabi nung nag-invite, may kainan daw. Medyo patay gutom tayo. So, sama lang din. Okay? So, in short, tayo po ay kalad ka rin. Okay? So, ako po ay na-invite, no? Actually, na-invite po ako sa taas na po, no? Kasi ito, bago pa lang tong baba natin. Okay? So, na-invite po ako dito na, alam mo yun, na wala talagang alam sa business. 'Di ba? Na blanco talaga. Tama? Kung hindi nyo po natatanong, ako po ay isang Bicolano. Ayan. Sino po yung mga Bicolano? Ayan, di ba si ma'am? Okay, I'm from Bicol po, no? From Sorsogon po ako. Yan. So, syempre, no? Paano yung isang Bicolano napunta sa Manila? Tama? Kasi syempre, sabi ng mga parents, o anak, mag-aral ka ng mabuti para makakuha ka ng magandang trabaho. So, syempre, ako mabuting anak, 'di ba? Sinunod ko yung parents ko, tama? Medyo sa tingin nyo, hindi lang. Okay, so sinunod ko yung parents ko, pumunta po ako dito ng Manila. Kasi sabi nila, nandito daw lahat ng opportunity. Tama po ba? So, pumunta ako dito in short, no? Naghanap po talaga ako. Kasi syempre, gigil po talaga ako. Tama? Kasi akala ko, nung pag-graduate ko, matutupad na lahat ng pangarap po. 'Di ba? So, alam mo yon nung nakita ko yung dreams, 'di ba, yung pinakita? 'Di ba? Dreams. Tama? Nung nakita ko to, guys, no? Nung nakita ko to, doon ulit nagbukas ang pangarap ko. Tama? Kasi syempre, 'di ba, habang lumalaki ka, tama, nung bata ka, 'di ba, ang taas ng pangarap mo? 'Di ba? 'Di ba? Gusto mo maging mayaman, gusto mo magkaroon ng mga mansions, gusto mo magkaroon ng mga car sales. Ito malupit, gusto mo magkaroon ng helicopter. Tama, in short, habang lumalaki ka, no? Tapos ito na malupit, 'di ba? Nung nag-high school ka, gusto ko na ngayon magkaroon mag-graduate na lang. Tama, ito malupit, nung nag-graduate ka na, 'di ba? Sabi mo, gusto ko na lang makabayad ng kuryente. Kumain ng 3 beses sa isang araw. Palit yung pangarap. Tama po ba? In short, ito nawawala. Tama po ba? Kasi bakit? Kasi tinatamaan tayo ng realidad ng buhay. Tama po ba? Na walang yumamang, iisa lang ang pagkakakitaan. Tama po ba? Okay lang yan na mag-try ka, no, ng mga businesses. Okay? Kasi alam naman natin, ang pera nasa negosyo. Tama po ba? Pero tanong, anong negosyo ang pinakamaganda ngayon? Tama po ba? At nakita mo si Entrepub, palakpakan po natin si Entrepub. Okay? Nung nakita ko to, grabe, nag-open po yung mind ko kasi negative po talaga ako. Taas kamay yung mga negative. Diba? Marami kami, tama? Kung negative kayo, yung mga first time, kung negative ka, ako po super negative. Tama? Kasi yung nag-invite sa akin, ninegative ko pa. Yan dyan na yung payaman. Power. Tama? So in short, talagang negative po ako. Okay? Pero nung nakita ko, no, yung business na pwede pa palang magbagong buhay natin. Okay? Especially yung mga bata ngayon, no, yung mga nasa Zoom especially, kung bata ka, mas gawin mo yung business. Kung matanda ka, nako, mas gawin mo talaga yung business. Tama po ba? Kasi syempre, no,
pag ikaw ay nagtatrabaho, alam naman natin na, di ba, pag ang goal mo, di ba, pagka-graduate mo, maghanap ng trabaho, tama? Tapos after 30 years, dun ka magninegosyo. Tama, anong sinayang? Oras. Tama po ba? Alam nyo guys, no? Sa mga first time, there are just two people in this world. The one who leverage and the one who is being leverage. Tama po ba? And the one na yung nagbebenta ng oras at yung bumibili ng oras. Tama po ba? Yun yung hindi natin na-realize yung oras. Tama? Kasi time goes by without saying bye-bye. Tama po ba? Yung kahapon, mababalik mo pa ngayon? Tama? At yung opportunity, kung nakita mo na to, no? Tapos lumipas lang to, wala pa rin. Tama po ba? Kasi walang magbabago kung walang kang babaguhin. Tama po ba? Guys, alam ko may duda ka. Tama? At fear. Tama po ba? Sabihin mo duda. Di ba? Guys, may meaning yan. Tanong nyo kung ano. Di uunlad. Di aasinso. Tama? At yung fear, pag may fear ka, wala kang fear ah. Puro katakot eh. Tama po ba? Tama? Guys, no? Yung duda at takot, marami nang pinatay na pangarap. Naniniwala ba kayo doon? Marami nang pinatay na opportunity ang duda at takot. Tama po ba? Guys, walang mawawala kung dati tayong walay. Tama? Kasi syempre, 'di ba? Baka may madagdag pa, tama po ba? At ang malupit niyan, magkano ang puhunan? 18,998. Sa mga first time, malaki maliit. Malagkit. Siya makatingin. Tama? 8998, guys, malaki yan pag gastos. Tama po ba? Pero maliit po yan pag negosyo. Tama po ba? Nung nakita ko to, nung first time ko, nung nakita ko yung puhunan, actually, nagdilim po ang paningin ko. Pati dun sa speaker. Kasi imagine mo, 8998, saan ko kukunin ang 8998? Tama, wala man ako puhunan. Tama po ba? Pero sabi nila, pag gusto may, pag ayaw maraming, o di ba, alam nyo na. Tama. So, syempre, dahil gustong-gusto ko, ang ginawa ko, syempre, gumawa ako ng, kasi sabi ko, wala naman mawawala eh. Dati naman akong wala. Tama? Baka may magbago. Tama po ba? Ngayon, pagdudahan mo yung duda mo. Di ba? Eh, baka scam. Baka hindi. Baka malugi. Baka yumaman ka. Tama po ba? Kakabaka natin, minsan, yung buhay natin, nagkakanda kalabaw na. Tama po ba? Guys, 8998, maliit lang po yan. Okay? Sa puhunan po natin, di ba, meron na tayo. Imagine mo, tayo po ang pinakamagandang networking company. Palakpakan po natin sa Entrepub. Nandito na sa atin lahat. Di nyo ba alam yun? May pizza. May takoyaki. May siomay. May siomaw. Tama? Guys, imagine mo, nandito na sa atin lahat. Ano pang hinahanap mo? Tama po ba? Yes. Sir Japet, mahihain po ako. Huwag kang mag-alala. Lahat po kami dito mahihain. Tama? Pero dahil gusto mo yung negosyo, gagawin mo yung business. Tama po ba? Dahil may pangarap ka. Tama po ba? So guys, 8998, maliit lang po yan. Okay? And syempre, ang gagawin mo lang dito, magko-qualify quickly ka lang. Sir Japet, paano yun? Ganito kasi yan. Okay, yan nag-invite sa'yo, tignan mo. Tignan mo, wag mong tawanan. Tinawanan mo. Yan nag-invite sa'yo, this is you. Tama? Yang nag-invite sa'yo, mag-i-invite yan. Tama po ba? Sa sobrang ganda ng negosyo natin, walang magsasabing ayaw niya. Tama? Guys, imagine mo, yan nag-invite sa'yo,
Mag-i-invite. Lahat ng mag-i-invite niyan pwedeng malagay sa baba mo. Tama po ba? Eh what if nag-decide ka, no? Sabi natin isang buwan, dito ka na sa pinakababa. Ano mas maganda, sa taas o sa baba? Sa taas. Tama po ba? Tawag dyan, law of first. Tama? Kasi kung ikaw ang nauna, ikaw din ang unang kikita. Palakpakan mo yung sarili mo. Eh Sir Japet, unahan lang pala dyan eh. Ganon talaga sa business. Tama po ba? Eh unahan lang po pala dyan eh. Una lang pala yung mga kumikita dyan eh. Guys, kaya nga ikaw dapat yung mauna. Tama po ba? Kasi imagine mo, ilang taon na po si Unified? 13 years na. Duda ka pa? Eh di wow. Tama. Guys, di ba? You have to qualify quickly kasi wala namang mawawala. Tama. Baka may madagdag pa. Tama po ba? At palakpakan natin si Entrep Hub. Kasi binigyan tayo ng opportunity grabe. Di ba? Imagine mo, nandiyan na lahat. May, kung ayaw mo, edi may ano tayo, may mga health and wellness. Kung ayaw mo naman yan, may services. Tama po ba? Ano pang gusto mo? Ba? Gigigil ako siya. Joke lang. Okay, yung mga nasa Zoom po natin, no? Okay, guys, no? Kung ikaw first time, suggest ko, you have to qualify quickly. Hindi importante ang kapital. Ang importante ang desisyon mo ngayon. Sa mga first time, tatanungin ko kayo, kailan nyo gustong kumita? Ngayon o bukas? Ngayon. O alam nyo na, ngayon tayo magjo-join. Tama po ba? Ganun lang yun, tama. Kasi pag nag-join ka ngayon, pwede ka na mag-load ngayon, tama. I-book mo sarili mo, papunta Boracay. Diba? Balikan kung gusto mo, tama. Guys, diba? 8998, sobrang liit niyan kasi magbi-business ka. Tama. Hindi ka na basta-basta empleyado. Ano ka na, may slash entrepreneur. Diba? Palakpakan natin yung sarili natin, di ba? Kasi grabe po, marami na pong nabago ang buhay dito, di ba? Imagine mo si Ma'am Chimi. Nakita niyo si Ma'am Chimi kanina? Nandito? Pa-travel, kumikita. Gusto mo yon? Yun ang magiging future mo. Pag ginawa mo ng todo at humataw ka sa business natin. Eh Sir Japet, mahirap ang business. Wala naman madali. Kasi kung may madali, nauna kami. Tama ba? Eh di wow. Tama. Guys, no? Ang masasabi ko lang, gawin mo ng mabilis ang business. Okay? Gawin mo na ngayon. No? Hindi pwedeng bukas, pagbukasin mo. No? You have to decide. Okay? You have to decide for the future. Okay? Ano bang gusto mo? Ano ba yung purpose mo? Tama po ba? And syempre, di ba, ginagawa naman natin yung mga, syempre, ang opportunity, ginagawa natin para sa family po natin. Tama po ba? Di ba? Gawin mo to para sa family mo. Kung okay ka, di wow. Di ba? So, kung okay ka, gawin mo mas lalo yung business. Tama? Kung tignan mo, pag-uwi mo, di ba? Pag-uwi mo sa bahay mo, di ba, makita mo, kung may asawa ka, tama? Yung asawa mo, tignan mo. Di ba? Kung natutulog yan, tapos, di ba, ngumingiti, nilalaro ng ano, ng demonyo. Hindi. Okay? So guys, no, gawin mo yung business para sa family mo. Okay? Kung gagawin mo to, mas gawin mo, itodo mo, ihataw mo. Okay? Kasi para sa pangarap mo. Kasi sabi nga nila, ang taong pinakamahirap, yun yung taong walang pangarap. Tama ba? So guys, huwag kang titigil mangarap. Kasi may mga opportunity pa na katulad nito sa labas. Pero, one of a kind si Entrep Hub. Palakpakan po natin si Entrep Hub. Kasi wala ka nang hahanapin, nandito na po sa atin lahat. Tama? At ang malupit niyan, tapos na po ako. Pero bago ako magtapos, may kwento ko. Okay? Ang kwentong ito, no? Kasi malimutan mo man lahat ng pinagsasabi ko sa sayo, etong kwento na to, ito yung tumatak sayo.
Okay? May isang baliw. Actually, hindi sila isa, marami sila. Tapos, may isang doktor. Ngayon, sabi ng doktor, sige, tetestingin ko kayo lahat ng mga baliw. Kung sino ang makakalabas dito sa pintong ito, makakalabas na dito sa mental hospital. Diba? Ang ginawa ng mga baliw, nag-unahan sila. Binuksan nila yung pinto. Diba? Tapos, may isang baliw na nasa gilid. Diba? Tinanong niya yung isang baliw. Sabi ng doktor, mukhang magaling na tong isang baliw. Diba? Tinanong niya. Diba? Uy, baliw, bakit hindi mo binuksan yung pinto? Gusto mo bang makalabas dito? Sabi ng baliw, Dok, hindi naman sila makakalabas dyan. Nagulat yung doktor. Tinanong siya, bakit naman? Kasi, nasa akin yung susi. Mama. So guys, anong moral lesson ng story? Wala lang. Guys, ang moral lesson ng story, maging baliw ka lang sa pangarap mo. Tama po ba? Okay lang maging baliw pero dapat sa pangarap mo. Tama po ba? Pero malupit niyan, may kwento pa ako. May maglola. Ang maglolang to, no? Yung lola niya magpapa-check up. Tama? Ngayon, papunta na sila sa ospital, no? Sabi ng apo niya, kasi kasama niya yung apo niya, Dok, magpapa-check up po. Nakita niya yung dalaga. Sexy. Batang-bata. Sariwa. Sabi ng doktor, sige Iha, umupo ka na dito. Pinaupo yung sige Iha, maghubad ka na. Sabi ng ng bata, hindi po ako. Yung lola ko po. Sige po lola, maupo na po tayo dito. Pinaupo yung lola. Inhale, exhale. O sige po, okay na po. Uwi na tayo. Hindi po yun yung kwento. Ang totoong kwento, pauwi na sila. Nakasakay ngayon sila sa bus. Tama? Papuntang Bulacan. Habang nakasakay sila sa bus, diba? Si Ma'am taga Bulacan. Habang nakasakay sila sa bus, may nag-declare ng hold up. Sabi, hold up to! Lahat ng mga lalaki sa kaliwa. Lahat ng mga babae sa kanan. Lahat ng mga lalaki patayin. At lahat ng mga babae gasain. Sabi ng ng apo niya, Kuya, wag po. Kasi yung lola ko po, matanda na po siya. Tapos kinurot siya ng lola niya, lahat nga. Palakpan natin yung story. So guys, ano moral lesson ng story? Wala lang. Guys, ang moral lesson ng story, ang business po natin para sa lahat. Tama po ba? Para po sa lahat si Entrep Hub. Okay? Kaya, dinesign po si Entrep Hub para sa ating lahat. Okay? Palakpan po natin si Entrep Hub. At ang malupit niyan, guys, alam nyo ba? Tanong nyo kung ano? May kwento pa ako. Ang kwentong to, ito last na. Ang kwentong to, tungkol po ito sa Chinese. Nakakita na ng Chinese? Liit mata, laki kita. Yung Pinoy dilat na, wala pa kita. Kasi negative. May isang Chinese. Ngayon, itong Chinese na to, mamamatay na po siya. Nakaratay po siya sa banig ng karamdaman. Ang Chinese, mamamatay na.
Tapos sabi na ano, mamamatay na, 'di ba? Tapos lumabas yung asawa niya. Tapos sabi ng ng Chinese, "Asa aki mahal na junior." Lumabas din yung junior. "Dad, dito ako iyo tapi." Yung Chinese mamamatay na. Asa aki mahal na nene. Si nene lumabas. Tati Rolio tapi. Tapos mamamatay na uli yung Chinese, sabi niya. Asa si Yaya. Tapos lumabas si Yaya. "Sir, dito po ako iyo tapi." Nagulat yung Chinese. "Ha? Dito kayo aki lahat tapi? Sino pantay tintahan?" Ang malupit niyan, namatay ang Chinese. Saan pupunta? Sa langit. Ngayon, napunta siya sa langit, di ba? Nagkita sila ni San Pedro. Tapos, sabi nung Chinese, nagtaka yung Chinese, "Ano po yan na nasa baba?" Sabi ng ni San Pedro, tawag dyan, impyerno. Diyan na pupunta lahat ng mga hindi magpipay-in ngayon. Lahat ng hindi magpa-franchise. Alam niyo na. Lahat ng mga makasalanan diyan na pupunta. 'Di ba? Sabi ng Chinese, "Ako pa pwede papa sa Petro." Nagulat si San Pedro, "Ha? Bakit ka bababa?" Sabi ng Chinese, "Ako ba pwede papa? Ako pa pwede benta ice tubig." Benta daw ice tubig. So guys, ano moral lesson ng story? Wala lang. Ang moral lesson ng story, imagine niyo to totoo to pero nakakatawa, 'di ba? Mamamatay na ang Chinese pero ang iniisip pa rin niya negosyo. Tama? Kaya wag ka magtaka, karamihan ng Chinese mayaman talaga. Karamihan ng Chinese maganda ang buhay. Kasi sila po ay nagnene. Kaya wag ka magtaka, hindi pa maganda ang buhay mo kasi hindi ka pa nagnene. Tama? So in short, tayo ay magnene. Okay? Ano pang hinihintay mo? Tama po ba? Okay? So, yan lamang po. Again, my name is Japet Jovan. Okay? So maraming salamat sa lahat ng umattend, especially yung mga first time natin. Again, kung kino-congratulate ko na po yung mga bagong sasali, yung mga bagong magpa-franchise, palakpakan po natin lahat ng mga bagong magpa-franchise. Again, Japet Jovan, to God be all the glory.